Bata, anong laman yan? Aniya nang makalapit siya dito. Saglit siyang natigilan nang mapansin na tila kakaibang nararamdaman niya habang tinitingnan ng bata. Idagdag mo pa na tila nakatingin siya sa sarili niya. Kamukhang kamukha niya ito, kaya mas lalo siyang namangha. Isda ho, gumagawa po ng tuyo ang mama't lola ko. Ito ang mga isdang gagawin naming tuyo. Nakangisi na kwento ng bata. Tulungan na kita. Huwag kang mag-alala, ihatid lang kita sa inyo. Babalik din agad ako dito. Paniniguro niya dito. Salamat po. Nakangiti na sambit nito. Mama, may kasama ho ako. Agad na tumakbo ang bata palapit sa bahay. Para sila ni Belle na natigilan. Parehong natulala at hindi makapagsalita nang magsalubong ang mga tingin nila. Agarang naglaw ang ngiti sa labi ni Belle nang magsalubong ang tingin nila. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kuyumang kamo ni Harven nang lumabas siya ng VIP room ng restaurant matapos malaman ang naging resulta ng meeting nila ng isa sa bigating businessman sa ibang bansa. Maayos nang naging usapan nila sa conference school. Ngunit tapos mapunta nito sa bansa, ay biglang sasabihin nitong ipo-pull out nito ang transaction sa kumpanya niya. Mas gusto nitong magpasok ng pera sa karibal nilang kumpanya. Hindi siya malaking kawalan. Ibinigay mo ng gusto niya. Aniya sa kabilang linya. Tumawag ang kaibigan niya. Kakilala nitong negosyanteng iyon. Halatang nagigilty rin ng kaibigan dahil inasahan nitong fix na talagang desisyon nito tungkol sa pag-invest sa kumpanya nila. Dude, I'm really sorry. It's fine, Chase. Wala na tayong magagawa. Aniya kahit sa loob-loob niya, gusto niya nang sapakin ang negosyanteng iyon. Para lamang itong nagpunta sa bansa niya, para lang aksayahin ang oras niya. Dangan ba naman, at maliban daw sa pag-invest ay, balak din itong maglibot lang sa lugar. Hindi nito sineryosong usapan nila at ininsulto pang credibility ng kumpanya niya. Kung hindi lang dahil sa kaibigan niya, ang nagrekomenda doon ay baka kanina niya pa iyon namura. Gabi na at wala rin siyang ibang gagawin sa opisina kaya dumiretso na siya sa isang high-end club. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Gusto niyang kalimutan ang mga nangyari sa kanya sa araw na yun. Tumingin siya sa cellphone nang makitang may isang chat doon. From Cathy. Babe, parang nag-crave ako ngayon ng bags. I want to buy now. Tsaka, gusto ko ring mag-dinner sa labas with you. Please? Tapos ay may cute na emoji pa sa dulo ng chat nito. Nag-reply siya agad sa babae. From Harven. Maghulog ako sa pangkakang mo. Buy anything you want. Agad-agad na nag-reply si Cathy. From Cathy. Oh my gosh, babe. I love you so much. Talagang mahal na mahal mo ako. Take care always. I love you 100 times. Mwah. Napabuntong hininga siya. Ganito si Cathy. Kapag nagdadahilan siya, magagalit pa rin ito. Hindi nakikinig ang babae sa mga rason niya. Bagat kung ano-anong mga gamit lang ang nagpapasaya dito. Kaya pinagbibigyan niya na. Si Cathy rin ang gusto ng mama niya for him. In fact, malapit na silang ikasal. Nag-propose siya dito noong nakaraang taon pa. Nakailang shots na siya sa whiskey kaya ilang minuto lang ay para nang iikot ang paningin niya. Good thing at kabisado niya ang lugar. May hotel room sa ibabaw ng club. Sa gabing iyon ay doon na lang muna siya. Kinuha niyang phone niya para papuntahin si Cathy. Kaya lang hindi niya na masyadong klaro ang tinitipa. Nakailang ring lang ang phone niya nang sagutin agad ang nasa kabilang linya. Hello? Bungad niya sa garagal na boses. Hello? Ibang boses ang narinig niya. Pero sa isip niya si Cathy ang tinatawagan niya. Pumunta ka na lang dito sa club. Alam mo na kung saan. Hindi na ako makakauwi. Aniya habang nakasubsob na sa bar counter. Opo, sige po. Papunta na po ako. Hintayin niyo na lang ako. Nandiyan na ako agad-agad. Kumunot ang noon niya nang mapansin na ibang boses at nagpupo ang babae sa kabilang linya. Kaya lang wala na siyang oras para alamin pa iyon dahil hindi magandang pakiramdam niya at umiikot ang paningin niya.
Napabuga ng hangin si Belle nang mailapag na sa makapal ng kutsun. Ang lasing na sir niya. Nasa trabaho po siya at pauwi na dapat nang bigla na lang itong tumawag para papuntahin siya sa lugar na yon. Nabalitaan niya rin na pumalpak ang naging meeting nito sa isa sa malaking investor na taga-ibang bansa. Napabuntong hininga siya. Naawa siya sa lalaki. Siguro para makalimutan ang nangyari ay pinili nitong magpakalasing sa gabing yun. Mabuti na lang at alam niya kung saang club ito nagpupunta kapag may problema. Nagulat pa siya nang maabutan nitong ganun kalasing. Kati. Natigilan siya nang marinig ang pangalan ng fiancé nito dito. Aaminin niyang may crush siya sa sir niya, kaya lang bawal itong magustuhan. Maliban sa may fiancé nito, malayong agwat nila ng lalaki. Mayaman ito, samantalang siya. Empleyado lang nito. Tatawagan ko si ma'am. Akmang tatawagan niyang numero ng fiancé nito nang hawakan ni Harvey ng kamay niya. Napalingon siya dito at may pagtatakas sa mga mata. Belle. Banggit nito sa pangalan niya at nagbitiw ng ngiti. Natulala siya. Istrikto ito sa opisina kaya nakakapagpanibago kapag niningitian ka nito. Bumangon nito at nagulat na lang siya nang bigla na lang siya nitong kabigin. Sa isang kurapay natagpuan niya na lang ang sariling hinahalikan siya nito. Hindi siya makagalaw. Gulat na gulat siya. Ang eksperte nitong labi ay inangkin ng kanya. Naliliyo siya sa sensasyong hatid ng halik na yon. Pero agad din siyang natauhan kaya tinulak niya ito. Pero hindi niya ito matinag. Kahit anong tulak niya ay wala siyang laban sa lakas nito. Sir, bulalas niya at natataranta. Hindi po ito tama. Wala pa siyang karanasan sa ganung bagay. Nakasentro ang isipan niya sa pagtatrabaho, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tumanggap ng lalaki sa buhay niya. At nakakagulat nang unang gagawa ni Yunay ang lalaking nagugustuhan niya. Pero kahit may gusto siya dito, hindi pa rin ito tama. Siyang nasa matinong kaisipan. Tinulak niya ulit ito pero hindi ito natinag. Gumapang ang halik nito sa leeg niya, pababa sa dibdib niya. Mariin siyang napapikit. Ilang beses niyang sinikap na labanan ang tukso pero nanghina siya. Hindi niya magawa. Mali po ito. Tila hindi niya na marinig ang boses niya dahil natabunan iyon ng ungol. May gusto siya dito. Kahit tutulang isipan niya, hinihila naman ito palapit ng puso niya. Wala na siyang nagawa ng hubarin nito ang damit niya. Hulog na siya. Hindi niya na mapipigilan ito. Sir Harvey. Bangit niya sa pangalan nito. Ang namumungay ng mga mata ng lalaki ay sumalubong sa kanya. Saka ulit siya sinunggaban ng mapusok na halik. Tila siyang nalasing sa pagkakataong iyon, na puno ng mga ungol at daing ang bawat sulok ng silid na iyon. Saksi ang silid na iyon sa pakipaglaro niya ng apoy dito. Mga bandang 3 a.m. nang magising siya. Kati. Iyon ang eksaktong narinig niya mula kay Harvey. Binanggit nito ang pangalan ng fiancé nito. Si Kati ang laman ng panaginip nito habang siyang katabi nito. Tila piniga ang puso niya sa narinig. Kahit balibalik na rin ang mundo, third party lang siya. Iyong kagabi, malaking pagkakamali iyon pero hinayaan niya pa rin. Nababaliw na talaga siya. Mabigat ang loob na bumangon siya. Masakit pang buong katawan ng damputin niyang mga nagkalat na damit sa lapag. Iniwan niya doon si Harvey na tulog pa. Hangover ang napala ni Harvey nang magising siya. Pabigat pang ulo niya nang mapansin na wala na siyang damit. Napalunok siya at hinilot ang sentido habang pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Hanggang sa nag-pop up sa utak niya ang hitsura ni Belle, ang sekretary niya. Talaga bang si Belle ang nakasama niya kagabi? Ang alaala ng mainit na tagpo na may nangyari kagabi ay tila tubig na bubuhos sa isipan niya. Agad niyang kinuha ang cellphone para tingnan kung sino ang tinawagan niya kagabi. Nagtagis ang bagang niya nang mapagtantong numero nga ni Belle ang nakatatak doon. Hindi nga siya nagkakamali. Talagang si Belle yun kagabi. Hanggang sa biglang tumunog ang phone niya. Agad nang bumungad sa kanyang pangalan ni Kati. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinagot agad ang tawag. Babe, oh my gosh. Kagabi pa ako naghintay sa'yo. Nag-text at nag-miss call ako. I can't believe it. Talagang hindi mo ako sinasagot. Nag-hysterical na si Kati sa kabilang linya. I'm sorry. I was drunk last night.
Hindi ko napansin. Oh my, are you okay na ba? Pupuntahan ba kita? Where are you ba kasi? Hindi na, uwi na ako sa condo. Aniya't bumuntong hininga. Wait, don't tell me. Nasa hotel ka ngayon. Pupuntahan na kita. No babe, it's okay. Pauwi na ako. Sansala niya. Bumangon siya at akmang magbibihis na nang mapansin ang dugo sa bedsheet. Nagtagis ang bagang niya. Parang gusto niyang murahin ang sarili. Hindi na virgin si Cathy bago pa sila nagkakilala. Nakabalandrang ebidensya na hindi si Cathy nakasama niya kagabi. Hindi niya lubos sa kalaing nakuha niyang malaking bagay na iyon kay Belle. Naisuko nitong pinakaingatan nito kagabi. Kasalanan niya. Talagang kasalanan niya. Ninakawan niya ng dignidad ang babae. Kaga ka! Bulalas ni Alice. Napangiwi si Belle nang hampasin siya ni Alice sa braso. Tulala pa siya nang ikwento iyon sa kaibigan niya. Talagang nagpakarupok ka? At doon pa talaga sa lalaking yun? Alam mo namang hindi tayo nababagay sa ginagalawang mundo nun. Empleyado tayo at saka, Diyos ko naman. Teke na yung tao. Kapag kinasal sila, magiging kabit ka. Bulyaw ni Alice. Alam niya namang nag-aalala lang ito sa kanya. Tama naman ito. Kasalanan niya rin iyon. Dapat nanindigan mo lang siya ng konti para sa sarili niya. Sana nag-isip ka malang sana ng ilang libong beses bago ka nagdesisyon ng ganoon. Napasabunot sa buhok si Alice dahil sa konsumisyon sa kanya. Sorry. Napayuko siya. Bumuntong hininga si Alice. Ano pa bang magagawa natin? Nandiyan na yan. Alangan naman ibalik pa natin ang oras para lang gisingin kita sa katotohanan. Nanatili siyang nakayuko. Si Alice ang dahilan kaya nandito siya ngayon sa syudad. Matapos siyang graduate sa college, si Alice ang agad na sumundo sa kanya sa kanila sa probinsya para pagtrabahuin dito sa syudad. Talagang nakapagtrabaho agad siya dahil kay Alice at malaking bagay iyon sa kanya. Laking probinsya at hindi siya katulad ni Alice. Liberated ito at maraming alam sa bagay-bagay sa paligid. Ito na nagsilbing nanay at kapatid niya simula nung malayo siya sa lola niya na siyang nagpalaki sa kanya sa probinsya. Maaga siyang naulila sa magulang. Mga nasa edad 6 years old pa lang siya nang maaksidente ang mga magulang niya. Lola niya nang kinagisnan niya hanggang sa nag-iisip siya. Dahil wala nang katuwang sa buhay ang lola niya, mag-isa niya itong itinaguyod sa kabila ng edad nito para masuklian ang lahat ng sakripisyo ng matanda para sa kanya. Ginawa niyang lahat ng makakaya para makatulong dito. Sinumpa niya sa sariling hindi siya magiging pabigat habang buhay sa matanda. Dapat iyon ang iniisip niya noong gabing iyon. Hindi dapat siya nagpadala sa anumang tukso. Dapat nag-focus siya sa bagay na pinunta niya dito. Iniwan niyang mag-isang matanda para magtrabaho sa malayo. Tapos nagpakarupok lang siya ng ganun kagabi. Parang gusto niya alugin ang ulo niya dahil sa inis. Bigla na lang siyang naiyak. Nahiya siya sa kaibigan niya. Maliban dito, nahiya rin siya sa lola niyang na siyang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Hala, tumigil ka na dyan. Tara na, maglumi na lang tayo. Tinapik siya ni Alice sa balikat. Umiyak pa rin at tumangutango siya. Pangako, hindi na iyon maulit. Mag-iingat na siya sa susunod. Hindi agad sila nakauwi pagkatapos nun dahil nagtungo sila sa mall. Kahit pagod siya, hindi agad siya nakatulog. Dumalo na naman si isipan niyang nangyari sa kanila ni Harvin. Nag-iinit ang mukha niya at mariing napapikit. Kinabukasan ay nagpasalamat siya at may family gatherings daw na dinaluan si Harvin kaya hindi nakapasok. Kung sakaling pumasok ang lalaki sa araw na yun ay baka hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya alam kung may mukha pa siyang maiharap sa boss. Medyo close sila ni Harvin noon. Ngayon, hindi niya alam kung kaya pa nilang bumalik sa dati. Sa pangalawang araw ay nagulat na lang siya nang salubungin siya ni Alice sa labi ng kumpanya. Saan ka pupunta? Pinadilatan siya ni Alice ng mata at sinulyapan ng coffee shop. Nakadikit lang ng building nila. Sa susunod ka na magkape. Nandyan sila. Agad hinaklit ni Alice ang braso niya palayo. Nagtataka na napalingon siya sa loob ng coffee shop. Napaawang ang labi niya nang makita si Harvin at Cathy doon. Bago pa makalingon sa gawin niya sa Harvin ay agad siyang napayuko at nag-iwas ng tingin.
Nang makarating sila sa CRI, napabuntong hininga si Alice at napasapo sa noo. Oo nga pala. Bakit pa nga ba kita dinala dito? Sekretary nga niya. Magkikita pa rin kayo mamaya. Ngumuso si Alice. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa babae. Bala ko na rin tumigil pa sa pagtatrabaho, Alice. Napansin niyang nagulat si Alice nang balingan siya. Gaga, bakit naman? Malaki ang sahod mo dito at every weekend kang nakakapadala sa lola mo. Tapos titigil ka? Napalunog siya at yumuko. Maghanap pa rin ako ng ibang mapapasukan. May iba naman dyan na tatanggap sa akin. 1 taon na ako dito sa kumpanya na to. Magandang background ko. Siguro makakahanap naman ako ng katulad nito. Mumuntong hininga si Alice. Bakas ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. May magagawa pa ba ako? Idesisyon mo yan. Ingatan mo na lang ang sarili mo. Niyakap siya nito at tinapik-tapik ang likod. Wala akong kasama mag-breakfast ngayon. Samahan mo naman ako, please. Nakanguso at nagpapakyut si Cathy sa video call nila. Didiretso na sana siya sa office ngunit biglang tumawag ang babae. Naalala niyang hindi siya nakasipot sa dinner nila noong maglasing siya. That night, nagkasala siya kay Cathy dahil na rin sa guilt kaya parang obligado siyang pagbigyan ng babae sa lahat ng gustuhin nito. Tinawagan niya si Belle. Nung una, alanganin pa siya. Hello? Nang marinig yung boses ni Belle sa kabilang linya, saka siya nagkaroon ng lakas na loob na magsalita. Ramdam niyang kabog ng dibdib niya. Yes, hello. Can you please cancel my meetings today? Hindi ako makakapasok ngayon. Hindi agad nakapagsalita si Belle sa kabilang linya. Ilang saglit pang nagdaan bago ito nagsalita. Sige po. Tatawagan ko sila. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit pero parang ayaw niya pang ibaba ang tawag. Tila gusto niyang magsalita pa ulit si Belle. Tapos na. Ayos na. Pwede niya nang ibaba. Pero gusto niya ang babaeng maunang magbaba ng tawag. Damn it. Ano ba tong ginagawa niya? Kastigo niya sa sarili. Sige ho. Ibababa ko na. Ani Belle sa wakas. Tinuldukan nitong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Okay. Aniya. Ilang saglit ang dumaan bago nag-end ang tawag. Malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Hindi naman siya nakakaramdam ng panghihinayang, di ba? Tsaka, bakit naman siya manghihinayang? Para saan? Umiling-iling siya. Nababaliw na siya. I'm super duper happy today, babe. Talagang sinamahan mo ako ngayon. Dati-rati parati kang busy. I'm glad na ngayon you're free. Yumakap si Cathy sa braso niya habang naglalakad sila sa isang butik. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa babae. Gusto niyang murahin ang sarili. Pakiramdam niya, ginagawa niya lang ito dahil may kasalanan siya, hindi dahil mahal niya si Cathy. His mom likes Cathy for him. Nakikisama siya kay Cathy dahil ito ang gusto ng pamilya niya sa kanya. Pero deserve ba ni Cathy na tratuhin lang ng ganito? Hindi siya totoo dito. Abot tayong ang ngiti ni Cathy habang nagkukwento ito tungkol sa mga lugar na pinupuntahan nito noong December. Hindi siya nakasama dahil, as usual, busy siya at may iba siyang inuna. Maliban sa mga material na bagay, hindi niya na ibibigay ang oras niya sa babae. Parati siyang may dahilan para hindi ito samahan. Nararamdaman niyang hindi niya ito priority maliban sa trabaho niya. Dala-dala ng bodyguard ni Cathy ang mga paper bags na laman ay mga mamahaling bags, mga bagong set ng makeups, dresses, jewelries, kahit ano pa. Pagdating sa mga material na bagay, madali niya lang iyong naibibigay dito. Sana maulit pa to. I'm so happy, babe. Ikinawit ni Cathy ang kamay sa batok niya. Lumapit ito sa kanya at alam niya na kung anong balak nitong gawin. Hindi niya ito pipigilan. She's his fiancé. May karapatan ito para gawin yon. Wala siyang dahilan para pigilan ito. Pumikit ito at pinatakan siya ng halik sa labi. Ilang segundo na nanatiling ganun ang ayos nila. Gumalaw ito pero hindi niya magawang sabayan ng kilos nito. Of course, alam niya kung paano humalik. Nakailang girlfriend siya bago si Cathy. Pero parang hindi niya lang ramdam ngayon. Are you okay? Nagtataka na tumigil ang babae at tinitigan siya. Napaawang ang labi niya habang nakatitig sa mga mata nito. Wala siyang excitement na naramdaman.
Yes. Tipid niyang sagot. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Sinubukan niyang pumikit pero nagulat na lang siya ng mukha ni Belle ang sumulpot sa isipan niya. Agad siyang napamulat ng mata at lumayo kay Cathy. Mas lalo lang nagtaka si Cathy. I'm sorry, late na kitang naihatid. Sana ayos lang si Mommy at Daddy mo. Bawi niya sa pagtataka ni Cathy. Kalaunan ay ang pagtataka sa mukha nito'y napalitan ng ngiti. Yun ba? Don't worry. Kahit hindi mo na ako iuwi, ayos lang kina Mami. Humagikik si Cathy. Ilang minuto silang nag-usap muna sa loob ng sasakyan dahil ayaw pa agad bumaba ni Cathy. Pero nang makapasok na ito sa gate ay agad niyang pinasibad ang sasakyan. Nag-chat siya kay Chase habang nasa daan. To Chase. Nasa club ka ngayon? Matagal bago nakasagot ang lalaki. From Chase. Yeah dude, pupunta ka? To Chase. Yeah. Agad niyang diniinan ng apak sa gas at bumilis ang takbo niyon sa highway. Mga ganong araw, makikita si Chase sa isang club, iyong parating lang pinupuntahan. Pagkarating niya nga ay natanaw niya agad ito sa bar counter. May hawak na martini. Kumuway pa ito gamit ang baso ng alak para mapansin niya. Nagulat ako nang malamang nag-cancel ka ng meeting para lang samahan si Cathy. Seryoso ka na ba talaga sa kanya, ha? Anito at ngumisi sabay simsim ng alak sa baso. May nangyari lang. Ibiniti niyang sasabihin. Napalunok siya at bakas ang iritasyon sa mga mata. Bagay na hindi dapat mangyari. Nahirapan siyang isatinig sa kaibigan ng totoo. Parang kailangan niya ng alak sa sistema niya para magawa iyon. Nilagok niya ang whiskey bago nagsalita. I was an asshole. Aniya matapos mailapag ang baso. Kumunot ang noo ni Chase. Teka, ano bang problema? May nangyari ba? Yes, I fucked my secretary. Natigilan si Chase. Tila hindi agad ito makapaniwala sa sinabi niya. Hindi pa siya kailanman nag-cheat. Bago siya pumasok sa isa pang relasyon ay may formal na breakup sila ng mga naging ex niya. Alam ng mga ex niya ang madahilan niya at malinis ang konsensya niya. Pero ngayon, this was the first time na ninibago siya. What the F? Bulalas ni Chase. Kasalanan ko. Ako ang dapat sisihin. Ay may sekretary. Formal siya, mabait, at hindi siya katulad ng ibang babae. Kaya paniguradong kasalanan ko. Siguradong akong nag-udyok sa kanyang gawin niyon. Kumuyom ang kamao niya. Baka gusto ko niya. Tsaka si Cathy, alam niya na ba? Umiling siya. Hindi pa. At hindi ko rin alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. At tungkol sa feelings ni Belle, hindi ko alam. Professional siya. Hindi pa siya kailanman nagpapapansin sa akin. Baka hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon. I said, wala ngang gusto sa akin si Belle. Wala siyang balak na gawin iyon. Medyo tumas ang boses niya nang igit ni Chase na may gusto si Belle sa kanya. Nag-angat ng mga kamay si Chase sa ere. Whoa, calm down. Oo na, wala na nga siyang kinalaman. Bakit ka ba nagagalit dyan? Nakatitig sa kanya si Chase na may bahid ng pagdududa. Kalaunan ay naningkit ang mga mata nito. Di kaya ikaw may gusto sa sekretary mo? Nakangisi nitong tudyo. Iritadong binalingan niyang kaibigan. What the fuck, dude? Humagalpak ito ng tawa. Fine, wala na. Uminom ka na lang, ayos lang. Magpakalasing ka, ihatid kita. Bumundong hininga siya at tumungga ng alak. Natigilan si Belle kinaumagahan nang makita ang paglabas ni Harvin at Cathy sa elevator. Kasama ni Harvin na pumasok ang fiancé nito. Tila may kung anong bigig sa lalamunan niya habang nakatingin sa dalawa. Nang akmang lilingon sa kanya sa Harvin, ay agad siyang yumuko. Napalunok siya at pinilit na itutok ang atensyon sa laptop. Sa kanya lang nagawang iangat ang paningin niya nang mapansin na nakapasok ng dalawa sa opisina. Belle, nagpapatimpla ng kape si Sir. Isa sa katrabaho niyang galing sa opisinang nag-imporma sa kanya. Napalunok siya at agad kinabahan. Talaga bang kailangan pa nitong gawin iyon? Alam naman itong simula nung may nangyari sa kanila ay
Hindi na siya matatawag na ordinaryong empleyado lang nito. Napilitan siyang tumayo para magtungo sa pantry. Wala sa sariling nagtimpla siya ng kape. Really? Lalagyan mo talaga ng sugar yan? Muntik niya nang mabitawan ng teaspoon nang biglang may magsalita sa bungad ng pantry. Agad siyang kinabahan nang mapagtantog si Kating nakatayo doon at nakaangat ang kilay. Ang tagal-tagal mo na dito. Hindi mo pa alam na ayaw ni Harvey ng sugar sa kape niya? Bakas ang iritasyon sa mukha ni Cathy. Humakbang ito palapit sa kanya, kaya agad siyang napaatras. Siguro nga ganun ang reaksyon ng taong guilty. Aminado siyang guilty talaga siya. Parating nagpupuno ng katanungan ng utak niya na kung alam na ba ng babaeng tungkol sa nangyari sa kanila ni Harvey. Nasabi na kaya ni Harvey o hindi pa? Ako nang magtitimpla. Alis dyan. Sumingit ito at binangga ang balikat niya. Napaatras siya. Wala ka bang ibang pencil skirt na hindi ba kati ang botox mo? O sinasadya mo yan para akitin ng fiancé ko? Puna na naman ni Cathy sa suot niya. Simula noong magtrabaho siya sa kumpanyang iyon, parati na lang pinag-iinitan ni Cathy ang suot niya. Minsan na inutusan pa siyang huwag nang mag-makeup. Hindi raw required sa kanilang magpaganda dahil sekretary lang naman daw siya. Hindi po. Bulalas niya habang namimilog ang mga mata niya. Kung dati nagtataka siya kung bakit ganun siya tratuhin ni Cathy, ngayon, maintindihan niya na kung bakit iritado ito sa kanya. Pakiramdam niya, may karapatan na itong magalit sa kanya ngayon dahil talagang naging mga agaw na siya, dahil totoong ahas siya. Wala lang po akong ibang pencil skirt. Aniyat na payo ko. Natural na malaki ang balakang niya, malaki ang hinaharap, at hindi naman ganun katangkad. Kaya nahirapan siyang maghagilap ng maisuot. Nagbitiw ng sarkastikong tawa si Cathy. As if maniniwala ako. Di bali na, I'm sure hindi ka rin naman type ng fiancé ko. Loyal yun sa akin. Bakas ang confident sa mga mata ng babae. Napalunok siya. Hindi siya sure kung ngingiti o ano. Loyal po si sir. Mahal po kayo nun. Halos ayaw lumabas ng salitang yan sa bibig niya. Pero kailangan niya itong kumbinsihin na talagang wala itong dapat na ipag-alala. Umangat ang kilay ni Cathy at kinuha ang kape. Whatever. Alam ko yun, hindi mo na kailangang sabihin. Kabado siyang sinundan ng tingin ng babae. Nagpasalamat siyang tapos nun ay hindi na siya tinawag ni Harvey. Nagkulong ang dalawa sa opisina hanggang gabi. Panay ang tingin niya sa bungad ng office. Hinintay niya kung may lalabas doon. Nasikating lumabas doon at magpapaalam kay Harvey na uuwi na. Pero hindi nangyari yon. Bakit nga ba yun ang iniisip niya? Pakialam niya ba kung umalis o hindi si Cathy? May karapatan itong magtagal doon. O kahit doon na tumira dahil fiancé ito ni Harvey. May relasyon ng dalawa. Ang walang karapatan dito ay siya. Dahil outsider lang siya. Tumingin siya sa orasan. 10:30 na. Tapos na siya sa trabaho niya. Pero nanatili pa rin siyang nakaupo sa upuan niya at kaharap ang laptop. Wala na siyang ibang ginagawa kundi ang titigan yon. Tumayo ka na dyan, Belle. Umuwi ka na. Ano pang hinihintay mo? Kausap niyang sarili. Bakit pa nga ba siya nanatili pa rin doon? Anong rason? Tsaka, bakit ba panay siya tingin sa pintuan ng office ni Harvey? Binigay niyang lahat kay Harvey kahit alam niyang hindi dito masusuklian ang nararamdaman niyang iyon. Oo, may gusto siya sa lalaki. Nung una niya itong nakita, nahulog na kagad ang loob niya dito. Mabait ito at madaling lapitan. Naging malapit na nga silang dalawa. Kaya hindi na malayang nagkaroon ito ng puwang sa puso niya. Pero siya, hindi niya alam kung saan siya lulugar sa buhay ni Harvey. May babae itong totoong mahal. Pag-aari na ito ng iba at hindi niya na itong maaring hawakan pa. Hindi niya alam kung bakit hanggang ngayon nandito pa siya sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyayari sa kanilang dalawa. May gana pa siyang magpakita dito. Araw-araw siyang inuusig ng konsensya niya. At araw-araw rin siyang nasasaktan sa tuwing isasampal ni Cathy sa pagmumukha niya. Ang katotohanang ito ang nanalo at talunan siya. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata niya. Huwag ka nang umiyak. Kasalanan mo naman yan. Sana tinibahan mo pa ang pader mo. Hindi ka sana nagmumukhang talunan ngayon. Patuloy niyang kausap sa sarili. Panay ang pahid niya sa luha ang pisngi. Bumuntong hininga siya at inayos ang sarili. Inayos niyang mga gamit sa desk niya at tahimik na tumayo.
Patuloy pa rin na tumutulo ang luwas sa mga mata niya nang balingan ng opisina ni Harven. Kailangan niyang makahanap ng paraan para alisin itong pakiramdam na nagpapahirap sa kanya. Baka ito pang papatay sa kanya. Tamang desisyon niyang maghanap ng trabaho. Aalis siya sa kumpanyang iyon. Lilipat siya at pipilitin niyang kalimutan ang lahat ng mga nangyari dito. Hindi niya nakakayanin pang magdagal dito. Tahimik siyang bumaba sakay ng elevator. Walang emosyon ng mga mata na naglakad siya palabas. Durog na durog siya. Ramdam niyang bigat ng katawan habang paalis doon. Mabigat ang pakiramdam ni Belle nang magising kinaumagahan. Matagal bago siya nakatulog kagabi. Namumroblema siya nang malaman na namamaga ang mga mata niya. Kung ano-anong paraan ang ginawa niya para lang hindi mahalatang pamamaga ng mga mata niya. Iniiyak niya gabi-gabi ang sakit na nararamdaman niya. Nagagahan din siya bago umalis. Kaya lang kakatapos niya palang sa kinakain nang biglang bumaliktad ang sikmura niya. Napilitan siyang tumakbo tungo sa CR para dumuwal. Namimilog ang mga mata at humihingal habang nahulog sa malalim na iniisip. Buntis kaya siya? Mas lalo siyang nakaramdam ng pangamba. Agad siyang lumabas sa CR para tingnan ang calendar sa phone niya. Hindi siya nagkadalaw nung nakaraang buwan. Agad siyang umiling. Hindi, imposible. Baka nagkaroon lang ng abnormality sa menstruation ko. Habang palabas sa narentahan ay patuloy pa rin niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi siya buntis. Sumakay agad siya ng elevator. Kaya lang nagulat siyang nang makitang magkasama ulit si Kat at Harven. Saglit siyang napanganga at agad tinikom ang bibig. Habang nagbubuhat siya ng napakaraming problema. Heto at nakabalandra naman sa kanya ang isa pang magbibigay bigat sa dibdib niya. Talagang hindi siya nilulubayan ng pasakit. Parang gusto niya nalang tumawa na parang baliw. Parang gusto niya nalang itawang inis na nararamdaman. Bakit naman kasi ganito? Bakit sunod-sunod naman yata? Nanatili siyang nakayuko sa tabi. Ayaw niyang mag-angat ng tingin. Ayaw niyang baka magsalubong ang tingin nila ni Harven. Baka mas lalo lang siyang masaktan. Sa office mo na lang ulit ako kakain. Ani Cathy habang nakayakap sa braso ni Harven. Sinulyapan niyang kamay ng babae. Migpit itong nakahawak doon na animo wala ng bukas. Napalunok siya at iniwas ang tingin. What do you want to eat? Boses iyon ni Harven. Anything you want. Ano kayang mas maganda? Dumikit pa lalo si Cathy kay Harven. Napahawak siya sa railing sa loob ng elevator. Parang gusto niyang matumba sa panghihina. Sa harap niya pa talaga nangyayari ito. Nang bahagya niyang iangat ang paningin ay nagulat siya nang malaman na nakatingin sa kanya si Harven. Napalunok siya at kinabahan na napayuko. Pilit niyang kinukumbinsi ang sariling dapat hindi siya maapektuhan sa nakikita. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Nang magbukas ang elevator ay agad siyang sumingit sa dalawa. Nauna na siya. Pakiramdam niya hindi niya kakayanin. Excuse me. Sorry. Aniya matapos lampasan ng dalawa. Dumiretso siya sa banyo para doon pakalmahin ng sarili. Naglock siya ng isa sa cubicle. Tinakpan niyang bibig at tuloy-tuloy na dumalo yung maluwas sa mga mata niya. Pinipigilan niyang umalpas ang mga hikbi. Ayaw niyang may makaalam na nagdudusa siya. Gusto niyang suluhin ang paghihirap na ito. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon kapag may makaalam. Buong araw sa duty mabigat ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung maayos bang trabaho niya, gayong siya mismo ay hindi maayos. Tanghali nang lumapit si Alice sa table. Ayos ka lang? Kanina pa kita napapansin sa kabilang table. Ngayon lang ako nakalapit. Tinatambakan ako ng files kanina. Tumangulan siya sa naging tanong ni Alice. Paunti-unting pag-aayos niya ng mga gamit sa mesa niya. Mas lalo lang yatang bumigat ang pakiramdam niya. Huy, namumutla ka. Talaga bang ayos ka lang? Giit ni Alice. Hindi niya na iyon pinansin at tumayo na para sumama dito. Tara na, bababa na tayo. Yaya niya. Alanganin na tumango si Alice. Sigurado kang ayos ka lang? Tumango ulit siya. Ngalingali naman na nauna si Alice matapos niya itong sagutin. Kaya lang nakailang hakbang pa lang siya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Kaya napakapit siya sa isa sa desk ng kasama. Saglit siyang huminto. Kaya lang mas lalo lang lumala ang pagkahilo niya hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin niya. Nagising siya ay nasa klinik na siya.
Puting kisame ng klinikang bumungad sa kanya. Napansin agad siya ng nurse doon kaya agad itong lumapit sa kanya. Sunod na bumungad sa kanya ang mukha ni Alice. Bakas ang pag-alala sa mukha nito. May masakit ba sa'yo? O ayos ka lang? Di ka na ba nakakaramdam ng hilo? Sunod-sunod ang naging tanong ni Alice nang magawa niya ng bumangon. Mababang red blood cells mo. Overfatigue ka pa at malnourished. Bibigyan kita ng reseta ng mga vitamins na kailangan mong inumin. Ani ng doktor ng klinik na yon. Binalingan siya ni Alice. Sa pagkakataong ito ay iritado ito. Naging pabaya ka ba sa sarili mo? Hindi ka na ba kumakain? Nagpa-fasting ka? Ako sa nito. Hindi siya makapagsalita. Tulala siya. Ang tanging bagay na nasa isipan niya sa mga oras na ito ay mag-try ng PT. Mas lumalang pagdududa na nararamdaman niya ngayon. Mas nag-iba yung kuryosidad niya dahil sa nangyari. Nagmadali siya. Kailangan niyang makuha agad ang reseta para makaalis agad doon. Matapos ngang maiabot ng doktor ang papel ay dali-dali siyang umalis. Pabalik ka na agad? Magpahinga ka muna, Belle. Ano ba? Iritadong nakasunod sa kanya si Alice. Pero hindi niya pinakinggan ng kaibigan. Nasa huli niya siya ng matigilan. Namilog ang mga mata niya nang mapagtanto kung sinong lalaki nakatayo sa harapan. Nagsimulang manubig ang mga mata niya. Si Harven, bakas ang pag-alala sa mga mata habang nakatingin sa kanya. May bitbit itong basket na may lamang prutas. Belle. Banggit nito sa pangalan niya. Nagpapasalamat siya agad siyang natauhan. Nagawa niya agad na makaalis sa harapan nito. Mabilis ang hakbang niya. Gusto niyang makalayo agad mula kay Harven. Natatakot siya. Baka masaktan na naman siya. Baka hindi niya na naman kakayanin. Pumara siya ng sasakyan at sinabi sa driver ang address niya. Duman siya sa butika para bumili ng pregnancy test. Diretso agad siya sa CR nang makarating sa nirentahang apartment. Kabadot nanginginig ang mga daliri niya nang subukan niyang mag-PT. Panay ang tulo ng luha niya habang hinintay ang resulta ng PT na hawak. Kung ano mang kahinat na nito, aalis siya. Lalayo na siya. Tama ng lahat ng pasakit na naranasan niya dito. Kung hindi siya buntis, maghanap siya ng trabaho at pipilitin niyang kalimutan si Harven. Kapag buntis naman siya, ilalayo niya ang anak doon. Mamumuhay sila sa malayo at magsisimula sila ulit. Yayakapin niyang kapalarin niyang ito. Dahan-dahan niyang inalis ang hinlalaki sa PT. Ilang beses siyang napalunok habang unti-unting sinisilip ang resulta. Hanggang sa tuluyan nang naalis ang hinlalaki niya doon at tuluyang nalaman ang resulta. Natulala siya at mas lalong napaiyak. Napahawak siya sa tiyan niya. Buntis ako. Kumalabog ang pinto at iniluwa doon si Alice. Tulala pa rin siya habang si Alice ay gulat na gulat habang hawak niya ang PT na may positive na result. Sa pagkakataong ito, boto ako sa naging desisyon mo. Tama, umuwi ka muna sa probinsya. Ilayo mo ang bata. Hindi maganda para sa inyo ang magiging buhay dito. Lalo na sa bata. Umiiyak si Alice nang yakapin siya matapos nitong malaman na buntis siya at si Harvey ang ama. Sinamahan siya ni Alice sa bus station kinagabihan. Gusto niyang umalis kaagad at magpakalayo-layo. Wala nang rason para magtagal pa siya doon. Napapikit siya habang dinadama ang malamig na hangin na sumasalubog sa mukha niya. May kirot siyang nararamdaman sa puso niya. Ngunit kapag iniisip niyang buntis siya at magiging ina na siya, kumakalma siya. Naglalaho biglang sakit na nararamdaman niya. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Nang makarating siya sa bus terminal, agad niyang natanong ang pagbaba ng lola niya. Nakangiti ito at tila may iyak pa habang palapit sa kanya. Ang lola niya simula pa noon ay siyang nag-iisang taong hindi siya husgahan at iiwan. Lola, nanginginig ang boses na niyakap niya ang matanda. Tahan na, tahan na. Tinapik-tapik nito ang balikat niya. Kasi po, shh, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Nandito lang ang lola. Kahit ang boses ng lola niya ay nanginginig na rin. I'm sorry po. Kasalanan ko. Sorry po talaga. Hindi niya na napigilan ng mapahagulhol. Gusto niyang iiyak ang sakit na matagal nang ikinubli sa puso niya. Katulad ng sabi nito,
Hindi siya nito hinayaang labanan iyon mag-isa. May mga gabing umiiyak siya, pero nagdaan ang mga buwan at araw na nakayanan niya iyon sa tulong ng kanyang lola. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano tong nabalitaan kung hinahanap mo ang Bel Asunta na yun? Sumugod isang umaga si Cathy sa opisina niya para lang isumbat sa kanya ang bagay na to. Nagtanong lang naman siya sa kaibigan ni Alice, pero ayaw magsalita ng babae. Hindi niya na lamang pipilitin. Talaga bang ipapahanap mo yung taong yun? Bakit gaano ba kaimportante yung babaeng yun para paggastusan mo pa? Anong kailangan mo sa kanya? Patuloy ni Cathy. Babe, napahilot siya sa sentido. What? Sagutin mo ako. Ano ba siya sa'yo para mag-react ka ng ganyan? Inakit ka ba nun para habulin mo siya ng ganito? Enough, Cathy. Biglang tumaas ang boses niya. Hindi niya na napigilan ng sarili mag-react ng ganon. Hindi niya na nagugusto ng lumalabas sa bibig ng babae. Namilog ang mga mata ni Cathy. Halatang hindi rin ito inasahan na tataas ang boses niya ng ganon. She just raised your voice. Nagagalit ka sa akin. Umayak na sambit ni Cathy. Babe, akmang lalapitin niya ito nang umatras ito. Umiling-iling ito. Binago ka niya. Hindi na kita kilala, babe. Hindi na ikaw ito. Nagsimula na naman itong mag-hysteria. Gusto niya itong pakalmahin pero hindi niya na kayang paamuhin pa ito. Kung dati sinusundan niya ito para suyuin, binibigyan ng flowers at kung ano-ano pa. Ngayon, tila napapagod na siya. Parang nagsasawa na siya sa paulit-ulit na panunuyo. Ilang linggo niya nang dinadadma si Cathy. Hindi niya na ito pinupuntahan. Ngunit mas tutok siya ngayon sa paghanap kay Bel. Nang mahimatay ang babae, siya pa mismong nagdala dito sa klinik. Bago ito nawalay, hindi maayos ang kalagayan nito. Kaya nag-aalala siya ng husto. Bigla lang itong nagbitiw sa trabaho. Hindi pa ito nagpaalam. Hindi ito humarap sa kanya. Basta-basta na lang itong naglaho na parang bula. Sino ba naman siya para guluhin ang pananahimik ni Bel? Siya na nga itong nagkasala sa babae. Siya pang may ganang magdemand? Masyado ng kalabisan niyon. Napatayo siya nang biglang bumukas ang pinto ng office. Laylay ang balikat niya nang malamang hindi si Bel ang pumasok. Nasanay na siyang papasok ito bigla at hindi nakakalimutan ng babae na ipagtimpla siya ng kape. Ngayon wala nang gagawa nun. Siguro oras na para mag-hire ka ng iba. Ilang araw nang bakanteng posisyon ng sekretary mo. Dati naman ay kakaalis lang ng naunang sekretary. Nakakahanap ka na agad. Tapos ngayon, puna ni Chase. Isang araw bigla na lang dumating ang kaibigan para mag-suggest ng ganon. Tama naman ito. Dati-rati, agad-agad siyang nakakapagpalit ng sekretary. Hindi yun nababakante, pero ngayon, parang nahirapan siyang punan ng bakanting posisyon. Oh fuck, don't tell me. Naghihintay ka pa rin dun sa lumayas mong sekretary. Natatawang bulalas nito nang may mapagtanto. Kumunot ang noo niya nang tumingala siya kay Chase. Automatikong tumanggi siya. Natigilan lang nang mapagtanto ang sinabi nito. Dahil nga ba kay Bel? Ba't nga pala naglayas yun? Nagnakaw? Iritadong binalingan niya ang kaibigan. Hindi niya yan gagawin. Nagulat pa si Chase sa naging reaksyon niya. Nagtagis ang bagang niya nang mapagtanto ang naging reaksyon. Nag-iwas siya ng mata habang nakangisi na ngayon si Chase. Halatang tinutudyo na siya. O baka naman buntis. Natigilan siya at saglit na napatulala nang marinig yon. Agad na nagbalik sa isipan niya ang nangyari sa kanila ng babae. Posible nga ba? Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Maaring iyon sa dahilan kaya nagkaganon si Bel. Baka nga nagbunga ang nangyari sa kanila noon. Mas lalong gusto niya ulit makita ito ngayon. Lumipas ang ilang buwan na hindi na sila nagkakasama ni Cathy. Mataas ang pride ng babae. Paniguradong gusto lang nitong mauna siyang manuyo dito. Hindi nito ibababa ang sarili para sa kanya. Kaya tiyak na titiisin nitong hindi siya i-chat. Kaya lang Lunes ng umaga, biglang sumulpot si Cathy sa office niya at umiiyak. Seriously? Talagang pinaabot mo sa ganito katagal ang pandedadma mo sa akin? Ina-expect kong susulpot ka sa pinto ko para mag-sorry at aminin ang mali mo. Pero, napasabunod ito sa sariling buhok. Anong nangyari? Hindi ka naman ganito noon.
She always cuddle me with every time may tampo ako sa'yo. Kahit busy ka, hindi mo ako hinaya ang umalis na nagtatampo. Suway, babe. Mas lalong lumala ang pag-iyak ni Cathy. Hawak nito ang dibdib. Para itong batang umiyak dahil hindi na ko ang laro ang gusto. Iniispol niya ba si Cathy? Pakiramdam niya. Nabuksan ang mga mata niya at napansin ang mga flows ng babae. Sa ilang taon nilang pagsasama, ngayon lang ito nangyari. Let's cancel our wedding, Cathy. Natigilan sa pag-iyak si Cathy nang marinig ang sunod niyang sinabi. I want to break up with you. Nagwala si Cathy sa office niya matapos niyang sabihin iyon. Kung hindi pa siya nag-back out ay hindi ito titigil. Seriously, pagod na talaga siya. Kailangan nila ng break. Harvin, iho, please consider my daughter's feelings. Baka nabigla lang siya. Alam mo naman ang anak ko. Tinawagan niya ang daddy ni Cathy para isalba ang relasyon nilang dalawa. Close na sa pamilya niya ang pamilya ni Cathy. Kaya may mga times na nagkakausap sila ng ama ni Kat na parang sariling ama niya na rin. Pero kahit ganun, hindi siya mangingiming sabihing pagod na talaga siya kay Cathy. In the first place, direto at test lang ang relasyon nila. Under observation sila kung tatagal ba sila o hindi. Nung umabot sila ng 2 years, akala ng pamilya niya ay okay na at talagang may patutunguhan ang relasyon nila ni Cathy. So the engagement happened. Sinubukan niya pero wala eh. Talagang hindi nag-work. I'm sorry, Tito. Ang tanging nasabi niya. Mabait ang Tito Alfie niya. Alam niyang masyado nitong mahal ang anak. Na kahit unfair si Cathy ay pakikialam nito para lang maging masaya si Cathy. Narinig niyang buntong hininga ng Tito Alfie niya. Iho, sana pag-isipan mo ito ng ilang beses. Hindi pa huli ang lahat. Masasalba mo pang relasyon niyo. Sinagot niya lang ng katahimikan ng Tito Alfie niya. Ayaw niya na magsalita. Ayaw niyang umasa pa ang mga ito. Good luck sa bagong project niyo. Ani Chase habang nasa kotse siya. Tumatakbo ang sasakyan sa lubak-lubak na daan tungo sa sentro ng bayan. Patungo siya sa San Fermin. Isa na naman sa pinakamalaking project ang gagawin nila ngayon. Target nila ay ang magandang isla ng Lumina. Ang totoong may-ari ng isla ay may malaking pagkakautang sa kumpanya nila at ginawang collateral ang isa sa property nito at iyon ay ang Isla Lumina. Balak ng kanilang kumpanya na gawing pribadong naturang isla. Magandang isla, puti ang buhangin at sagana sa mga corals na maaring isa sa hahatak ng turista balang araw. Eye-catching ang isla nakita ko na sa mga report ng empleyado mo. Tamang-tama para sa project na yan. Nakikita ko ng magandang magiging resulta niyan balang araw. Tipid siyang napangiti sa sinabi ng kaibigan. Positibo na positibo ang mga sinabi ni Chase kahit hindi pa nila alam ang maaaring kahantungan nito. Lahat ng mga nakatira sa isla ay kailangan niya pang kumbinsin na umalis na sa isla. Babayaran ng kumpanya ang mga taong nakatira doon. Mag-offer sila ng pagkabuhayan sa mga taong mapapaalis doon. Hindi nalugi ang mga ito. Tumawid siya gamit ang speedboat mula sa San Fermin tungo sa Isla Lumina. Kasama niya ang mga tauhan niya na makarating sila sa isla, ang magagandang cliff at ang puting buhangin ng sumalubog sa kanya. Hindi siya nagkamali. Talagang napakaganda ng islang ito. Kahit ang mga tauhan niya ay hindi napigilang hindi mapapicture. Sinalubong kaagad sila ng mayor sa lugar. Suportado siya ng mayor tungkol sa kanyang project. Malaking hakbang iyan sa pagunlad ng aming lugar. Dadami ang turista at dadami ang trabaho rito sa amin. Ang isa sa sinabi ng mayor tungkol sa proyekto. Maligayang pagdating sa aming magandang isla, Mr. Arevalo. Kinamayan agad siya ng mayor. Pagbaba niya. Mainit ang naging pagtanggap ng mga opisyalis sa kanya. Isa sa rest house ng mayor ang inoffer sa kanila para magsilbing tuluyan nila habang nasa Isla Lumina sila. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga habang pinagmamasdan ang magandang baybayin. Tila may kakaibang pwersa siyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng baybayin. Kakaibang gaan. Anong kabaliwan iyong narinig ko sa sentro? Dumating na raw iyong bagong may-ari ng isla na ito? Akala ko ba? At donasyon na sa atin itong isla natin. Di ba't naipasa na ito sa atin ng mayayamang doon? Bakit ngayon ganito? Galit na kapitbahay ni Nabel na si Aling Cynthia nang dumating sa bahay nila. Itong madalas nagpupunta sa bahay nila.
para makipagchismisan sa lola niya. Hay nako, Cynthia. Pinahiram lang sa atin ng isla. Magkaibang bigay at hiram. Bakit mo naman naisip na binigay na ito? Nung mamatay ang Donay, ang anak ang nakamana ng islang ito. Wala na tayong magagawa kung ano man ang gusto niyang gawin dito. Tugon naman ng lola niya. Bakas sa mukha ni Aling Cynthia ang pagkapahiya pero bumawi ito. Kahit na. Dito na tayo lumaki at tumanda, Esther. Hindi ka ba nalulungkot na kukunin nila ang isla na ito? Tatayuan nila ng kung ano nung istrukturang islang ito at masisirang natural na ganda nito. Ito rin ang pangunahing pangkabuhayan natin dito. Ang buhay dito ang nakasanayan ng mga taong nandito sa Isla Lumina. Bumuntong hining ang lola niya. Nalulungkot ako pero wala na tayong magagawa. Maging siya'y lumaylay ang balikat nang marinig ulit iyon. Matagal nang usap-usapan na hindi pa ang habang buhay ang pagtira nila sa isla na iyon. Nalulungkot din siya. Kaya ng lola niya, kinalakihan niya na rin ang islang ito. Umihip ang hangin at tinangay ang buhok niya. Pinagmasdan niya ang mga isda, nalalagyan niya ng asin at pinapatuyo niya sa labas. Iyon ang isa sa binibenta nila doon, tuyo. Ang tuyo na mula sa Isla Lumina, ang pinakamasarap na tuyo sa buong lugar kaya madaling maubos. Mama! Mama, tingnan mo! Kinalabit siya ni Aaron. Nasa edad 7 ng anak niyang si Aaron. Lalaki ang naging anak niya. Malusog naman itong lumaki na ipinagpasalamat niya. Malaking isda na binigay ni Tiyo Tutong. Pagbibida ng anak niya at pinakitang laman ng balde. Kapag kasi dumadating ang bangka ng mga mangingisday, nagpupunta agad si Aaron sa baybayin upang salubungin ang mga bangka upang mabigyan ng mga reject isda na pwede nilang gawing tuyo. Malaking bagay na iyon para sa kanila. Nakakatulong na si Aaron sa kanila ng lola niya sa murang edad at bilang ina nito, proud na proud siya sa anak. Wow! Ang galing naman ng anak ko. Nagpasalamat ka ba kay Tiyo? Aniya't hinawakan ang ulo ng anak habang nakangiti. Opo naman. Baka po pag di ako nagpasalamat hindi na tayo bigyan ulit. Natawa siya sa sinabi nito at napapailing. Dati, hindi niya magawang titigan ng anak niya. Kamukhang kamukha ito ni Harvin at naalala niyang nakaraan niya sa tuwing titigan ng anak. Pero ngayon, nagagawa niya na itong titigan ng matagal. Siguro nga't unti-unti nang naghilom ang sugat noon. Tahimik silang nakatira sa maliit na isla na iyon. Malayo sa masilimot na buhay sa syudad. Kontento na siya sa buhay na iyon basta't kasama niya lang ang mga mahal niya sa buhay. Patingin nga si Lola, saan ang nakuhang isda ng apo ko? Nakangiting lumapit sa kanyang lola niya. Nagkaroon ng assembly meeting sa barangay hall ng Isla Lumina. Pag-uusapan ang tungkol sa paglipat ng mga tao na maalisan ng lote sa isla at ang mga programang gagawin upang payapang iwan ng mga tao ang Isla Lumina. Maraming dumalo sa meeting, nandun ang ilang politiko. Ipinaliwanag nila ang lahat. Matagal na kaming nakatira sa isla na ito. Tapos ngayon biglang susulpot kayo? Para bawiin sa amin ang lugar na ito? Walang ibang alam na gawin ang mga nakatira rito, kundi ang pangingisda. Ano naman ang gagawin namin doon sa lugar na lilipatan namin? Iyang negosyo na sinasabi nyo, hindi namin linya iyan. Pangingisda lang alam namin. Oo nga, tama. Nandito lang naman kayo para sirain ang ganda ng isla namin. Inangatan namin ang Isla Lumina. Hindi nga namin pinapapasok ang mga tagalabas. Tapos gusto nyong gawin tourist spot? Sinisira nyo ang ganda ng isla. Sigaw ng ilang nasa meeting. Maraming sumang-ayon. Sa pagkakataong iyon ay nahulaan na ni Harvin na mahirapan sila sa parting ito. Hindi niya lubos sa kalaing. Ganun na lang kalalim ang kagustuhan ng mga nakatira doon na manatili sa isla at angkinin nito. Kahit maganda naman ang programa at maliban doon ay may matatanggap na bayad ang mga ito upang makapagsimula sa labas ng Isla Lumina. Pero tinanggihan pa rin ang mga ito. Nagiging kontrabida sila sa mga mata ng mga tao doon. Pagpasensya mo na sila, Mr. Alvero. Napamahal na sa kanilang isla kaya mahirap sa kanilang bitawan ito. Hayaan nyo. At ako mismong maghanap ng paraan upang matulungan kayo sa problemang to. Pampalubag loob ng mayor sa kanya matapos ang meeting.
Nagpapasalamat siya at nandun ang butihing mayor upang alalayan siya sa bagay na ito. Matapos siyang makausap ng ibang politiko ay nagtungo siya sa gilid ng stage upang tanawin ang baybayin. Dahil mula sa Jimay, malapit lang ang baybayin. Natanaw niya ang mga bangkang dimotor na dumating, tanghaling tapat at nagdidiskarga ng mga isdang mga ito. Hanggang sa naagaw ang atensyon niya ng batang tumatakbo, bitbit ang balde. Halatang ang tinutumbok nito ay ang bangka sa dalampasigan. Ilang saglit lang ay bumalik ang batang ngunit napapangiwi na ito habang bitbit ang balde nito. Tiyak na marami ang laman niya, kaya nalapitan niya. Bata, anong laman yan? Aniya nang makalapit siya dito. Saglit siyang natigilan nang mapansin na tila kakaibang nararamdaman niya habang tinitingnan ng bata. Idagdag mo pa na tila nakatingin siya sa sarili niya. Kamukhang kamukha niya ito, kaya mas lalo siyang namangha. Isda ho, gumagawa po ng tuyo ang mama at lola ko. Ito ang mga isdang gagawin naming tuyo. Nakangisi na kwento ng bata. Kahit mabigat ang dala nito ay maaliwalas ang mukha nito. Halata sa mga mata ang saya. Tulungan na kita, offer niya. Nagulat pang bata pero nginitian niya ito. Huwag kang mag-alala, ihatid lang kita sa inyo. Babalik din agad ako dito. Paniniguro niya dito. Salamat po. Nakangiti na sambit nito. Masaya naman itong itinuro ang bahay nito. Malit lang po ang bahay namin pero masarap po ang hangin tapos tahimik. Ang maingay lang po ay si Aling Cynthia kapag nakipag-usap siya sa lola ko. Pagkukwento nito. Natawa na lang siya sa sinabi ng bata. Marami pa itong naikwento sa kanya. Kahit yata 1 oras niya lang itong nakasama buong buhay nito. Ang malalaman niya dahil sa kadaldalan ng batang ito. Natutuwa siya. Kakaibang gaan sa pakiramdam ang naramdaman niya. Iyon na po ang bahay namin. Tinuro ng bata ang bahay na malapit sa cliff. Tama nga ito at mahangin sa bandang iyon. Mama, may kasama ho ako. Agad na tumakbo ang bata palapit sa bahay. Sinundan naman niya agad ito. Inilapag niya ang balde sa labas ng pinto. Hinintay niyang makabalik ang bata para makapagpaalam siya. Kaya lang tila na estatwa siya sa kinatatayuan ng matanaw ang papalapit na babae. Hila-hila ito ng bata. Mama, may mabait na kuya po na tumulong sa akin kanina. Heto po siya oh. Pero sila ni Belle na natigilan. Parehong tulala at hindi makapagsalita nang magsalubong ang mga tingin nila. Agarang naglaho ang ngiti sa labi ni Belle nang magsalubong ang tingin nila. Pasok ka po. Wala sa sariling bumaling siya sa bata nang magsalita ulit ito. Hindi kaya'y ang batang ito ay anak niya? Kaya ba magkamukha sila? Akmang lalapit na ang bata sa kanya pero bigla itong hinila ni Belle pabalik. Umiyak na si Belle sa mga oras na iyon. Pasensya na po. Hindi ka po namin kilala. Anito saka sinara ang pinto ng bahay. Para siyang nananaginip habang nakatayo sa harap ng pinto. Hindi pa rin siya makagalaw. Gulat at tila hindi pa rin nag-sink in sa isipan niyang nakita. Nakabalandra sa harapan niya kanina ang mga taong matagal niya nang hinahanap. Sir Diyos ko, sinundan ka po agad namin nang bigla ka na lang pong nawala doon sa barangay hall. Natakot kaming lahat baka nakidnap ka na po. Bulalas ng isa sa tauhan niya. Hindi pa rin siya makapagsalita na natili sa isipan niya ang hitsura ng bata at ni Belle. Sir, ayos lang kayo? Usisa ng tauhan nang mapansin na hindi pa rin siya gumagalaw sa kinatatayuan at tulala pa rin. Tara na. Mahina ang boses na yaya niya kalaunan. Wala sa sariling nilampasan niyang mga tauhan niya. Tutungo sila sa rest house na tutuluyan nila para makapaghanda para ulit bukas. Grabe, kumalat agad sa buong lugar iyong tungkol sa pagtulong mo po sa bata kanina. Sabi nila, mabait ka raw ho. Iyon ho ba iyong tinitira ng bata? Magandang simula po iyon para gumandang profile niyo sa isla. Nagsasalita ang tauhan niya pero nanatili ang mga mata niya sa labas ng sasakyan. Maging ang mayor ay natuwa sa kumalat na balita tungkol sa pagtulong niya sa bata, samantalang siya ay hindi magawang matuwa. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang iyong batang nilapitan niya lang at tinulungan ay
Siya palang magdadala sa kanya kay Belle? Nagulat si Belle isang umaga nang madatnan ng bisita nila. Kagigising niya lang at itong naabutan niya. Si Harven, kaharap ang lola niya. Nag-uusap ang dalawa na animo, kasual na magkakilala. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Bakas ang pag-alala sa mukha niya nang balingan ng lola niya. Ang totoo niya, Nay, hindi alam ng lola niya ang tungkol kay Harven. Hindi nito alam na si Harven ang ama ng anak niya. Nagtama ang mga tingin nilang dalawa ni Harven. Apo, mabuti at nagising ka na. Dinadalaw ka ng katrabaho mo. Ani ng lola niya na nakangiti pa. Kumuyom ang kamao niya nang ibalik ang tingin kay Harven. Nanginginig ang mga kamay niya. Nakaramdam siya ng takot. Takot na baka malaman ng lola niya ang tungkol kay Harven. May fiancé ito nang umalis siya. Tiyak na kasal na ang dalawa. Kaya ano naman ang kailangan nito sa kanya ngayon? Bakit ito nandito? Good morning. Bati pa ni Harven. Hindi niya alam kung anong mararamdaman habang nakatitig dito. Iwan ko muna kayo. Malayong pinanggalingan nitong kaibigan mo. Ikaw nang bahala sa kanya. Tumayo ang lola niya para iwan sila ni Harven. Nang maiwan silang dalaway, parang gusto niya nang maiyak habang nakatitig kay Harven. Para siyang pinaglalaruan at nag-enjoy itong paglaruan siya. Sa labas tayo mag-usap. Nanginginig ang mga kamay na nauna siyang lumabas. Tuluyan ang tumulo ang luha niya nang harapin si Harven. Kung may kailangan kang sabihin, ako ang kausapin mo. At huwag kang magpakita dito sa amin. Sa lola ko, lalo na sa anak ko. Nagtagis ang bagang niya. Please, tahimik ng buhay namin dito. Namumungay ang mga mata ni Harven habang nakatitig sa kanya. Natatakot siya sa yaman nito. Natatakot siya sa mga kaya nitong gawin. Marami siyang kinakatakutan. Kaya nga nanahimik siya. Nagpakalayo-layo siya dahil alam niyang wala siyang laban. Ang batang yun, siya na bang anak natin? Tuloy-tuloy ang agos ng luha niya habang umiiling. Anak ko lang. Nanginginig ang boses na sambit niya. Hinding-hindi niya aaminin kahit kitang-kita ng ebidensya. Magkamukhang magkamukha ang mga ito at hindi niya maitatanggi iyon. We did it. Wala tayong proteksyon at hindi ko kayo gugulhin ni Ma'am Cathy. Hindi ko sasabihin sa ano kang tungkol sa'yo. Walang makakaalam kaya please, umalis ka na. Putol niya sa sasabihin nito. Kung kailangan niyang lumuhod ngayon dito, gagawin niya. Bumukas ang pagsusumamo sa mga mata ni Harven habang nakatitig sa kanya. Hiwalay na kami. Napanganga siya at agad nakaramdam ng takot. Dahil ba sa akin? Nalaman niya na ba na mayroong... No, hindi ko ang dahilan. Ako ang may problema. Ako ang nakipaghiwalay. Humakbang ito palapit sa kanya, kaya't napaatras siya. Napansin nito iyon kaya nagkasya na lang ito sa titigan siya. Ikaw ang bahala kung ayaw mo akong ipakilalang ama niya. Hindi kita pipigilan sa mga gusto mong gawin. Pero sana, hayaan mo akong makita kayong dalawa ng bata. I would do anything na labag sa loob mo. I promise. Hindi pa rin siya makapaniwalang sinasabi ni Harven ito ngayon. Alam niyang nung may mangyari sa kanila ay wala iyon dito. Hindi siya mahal nito, kaya bakit nandito ito ngayon sa harapan niya? Anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Nanghina ang boses niya. Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti. Gusto ko lang kayong makasama. Natulala siya sa sunod nitong sinabi. Parang ang hirap pa rin paniwalaan. Hindi siya komportable sa presensya ni Harven doon. Bawat kilos niya ay tila binabantayan nito. Ipinagpatuloy nilang kunwaring pagkakaibigan. Halatang gustong-gusto na nitong aminin sa lola at anak niya kung ano talaga ito sa buhay niya. Pero nirespeto nito ang desisyon niya at nakahinga siya ng maluwag doon. What toys do you like? Natigilan siya sa paghugas ng pinggan nang marinig niyang tinanong ni Harven iyon kay Aaron. Tapos na silang naghapunan at doon na rin pinaghapunan ng lola niya si Harven. Kaysa naman ipagtabuyan niya, baka mahalata pa ng lola niya. Kaya hinayaan niya na lang na magstay pa ng matagal doon ng lalaki. Laruan po?
Aaron, saway niya sa anak nang akmang magsasalita ito. Alam niyang hindi niya kayang ibigay ang mga laruang gusto nito. Pero hindi sila manghihingi kay Harven. Natatakot siyang kapag nagkaroon sila ng utang na loob dito ay singilin siya at ang anak niyang kunin ito. Aaminin niyang napaparaning na siya, pero gusto niya na lang na maging safe ang anak niya sa piling niya. Nagsalubong ang mga mata nila ni Harven. Nakita niya ring tila nalungkot ang anak niya. Nakaramdam siya ng guilt. Siya patuloy ang nagmumukhang kontrabida ngayon. Wala pa akong gustong laruan. Kailangan kong tulungan ng mama ko. Hindi dapat ako laro ng laro. Nakangiti na bawi ni Aaron. Ngunit napansin niya ang kaunting pait sa mga mata ng bata. Naiinis na nalingon niya si Harven. Dahil dito, nagkaganito ang anak niya. Hindi sanay sa pagbili-bili ng kung ano-anong laruan ng anak niya. Alam niyang magugustuhan niyo ng bata pero kapos sila kasi. Wala siyang ibang nagawa kundi ang turuan nitong maging masinop at dapat ang bilhin lang nito ay yung kapaki-pakinabang. Matapos siyang maghugas ay umakyat kaagad siya sa taas. Kinuha niyang itinago niyang pera sa ilalim ng kama. May 300 siyang matagal niya nang pinakatago-tago. Sapat na siguro yun para sa laruan na gusto ni Aaron. Dahil nalungkot si Aaron kaya kailangan niyang bumawi kahit papaano. Nang makatulog ng anak niya ay bumaba siya at naabutan pa si Harven na naghihintay sa kanya sa baba. Agad itong tumingila nang mapansin ang pagbaba niya. Gabi na. Ihatid kita sa labas. Walang emosyon ang mga mata niya nang sabihin iyon. Tumayo ito at sumunod sa kanya. He likes to play. He's still a child. Rule number 1. Hindi ka dapat nakikialam sa amin ng anak ko. Putol niya sa sasabihin pa sana ni Harven. Rule number 2. Hindi ka pwedeng magbigay. Mahirap lang kami kaya kailangan masanay ang anak ko sa buhay namin. At hindi masasanay sa buhay na meron ka. Sundin mo mga sinabi ko kung gusto mo makita ang bata. Tapos ay nauna na siyang naglakad. Nang tuluyan na itong nakalabas ay tumingin pa ulit ito sa kanya. Agad siya nang iwas ng tingin. Naka-move on na siya at tahimik na ang buhay nila ng anak niya. Ayaw niya nang bumalik sa dati na nagpapakahibang sa lalaking ito. Death anniversary ng kapatid ko ngayon. Kayo nang bahala dito, apo. Matagal akong mawawala dahil tiyak na hindi ka agad ako pauwiin ng mga pinsan mo doon. Mag-ingat kayo dito ng bata. Mag-lock parati ng pinto. Bili ng lola niya bago ito umalis. Tutungo ito sa kabilang bayan. Malayo iyon. Inihatid niya ito sa daungan ng mga bangka. Sasakay ito patawid sa dagat. Kaya lang pagbalik niya sa bahay ay nandun na naman si Harven. Kasama nitong anak niya at mukhang may pinagkakaabalahan ng dalawa. Aaron, anak, pawis ka na. Magbihis ka na sa taas. Singit siya sa pinagkakaabalahan ng dalawa. Nakita niyang ayaw sanang umalis ng anak niya at gusto pang makipag-usap kay Harven. Pero inutusan niya kaya napilitang umakyat. Hindi niya binigyan ng chance ang dalawa na makapagsarilinan. Hindi siya siguradong hindi nga nito sasabihin sa batang tungkol sa katauhan nito. Baka bigla nilang mag-ibang ihip ng hangin at sabihin ni Harven na itong ama ng bata. Sa mga sumunod na araw ay nandun ulit si Harven. Kaya lang na maglunes ay matagal siyang nakabangon dahil mabigat ang pakiramdam niya. Nang makababa siya, nagulat na lang siya nang malamang may nakahanda ng pagkain sa baba. Hindi ang lola niyang naghanda nun. Mas lalong hindi ang anak niya. Isa lang paniguradong gumawa nun. Si Harven. Wala sa kusina yung mga ingredients na kailangan ko kaya inutusan kong tauhan kong dalhin ang mga ricados na dala namin. Paliwanag nito nang makita ang gulat sa mga mata niya habang nakatitig sa mga pagkain. Iritado tahimik niyang nilampasan ng mesa. Hindi siya kakain kung ganon. Ayos lang kung iyon ang anak niyang kumain. Hindi niya pipigilan. Panay ang suliyap ni Harven sa kanya dahil kahit dumating ang hapon ay hindi pa rin siya kumakain. Nanatili siya sa silid niya at nakatalukbong ng kumot. Nakabaluktot. Giniginaw siya kahit hindi naman malamig ang panahon. Belle, wake up. Belle. Isang malambing na boses ang nagpagising sa kanya. Namimigat ang mga mata niya at sinisipon siya. Tipid niyang sagot. Are you okay? Bakas ang pag-alala sa boses nito. Hindi niya alam kung bakit nandito ngayon sa silid si Harven. Bakit ito umakyat? 7 na ng gabi.
Wala pang laman ng tiyan mo. You have to eat, Belle. Hindi niya pinansin ang mga pinagsasabi nito. Nagpatuloy siya sa pamumuluktot. Ilang saglit ay naramdaman niya lang ang kamay nitong kinapa ang noo niya. Napamura ito. Ipinikit niya ang mga mata niya. Mabigat ang ulot katawan niya. Hindi niya kaya makipag-usap pa dito. Gusto niya man itong itaboy ulit ay wala siyang magagawa dahil sa lagnat na iyon. Nakapanghina iyon. Belle, wake up. Take this tablet. Para yan sa lagnat mo. Ilang oras ang dumaan ay ginising siya nito para bigyan ng gamot. Wala sa sariling tinanggap niya iyon. Nanginginig siya sa lamig. Nakapagtaka. Bakit nga ba nandito pa si Harvey? Hindi ba ito umuwi? Medyo maayos-ayos na siya kinaumagahan. Mabigat ang talukap ng mga mata nang bumangon siya. Hindi na kasing bigat kahapon ang pakiramdam niya. Ang mabigat ay ang kamay niya. Nang lingunin niyang dahilan niyon ay nagulat siya nang makitang hawak ni Harvey ng kamay niya at doon ito nakatulog sa gilid ng kama. Base sa ayos nito, hindi ito umuwi. Namilog ang mga mata niya. Binantayan ba siya nito buong magdamag? Nang mapansin nitong nakatingin siya dito ay nagmulat na rin ito ng mga mata. Nagsalubong ang mga tingin nila. Napaawang ang mga labi niya nang mapagtantong. Hindi malang nabawasan ang kagapuhan nito kahit magulo ang buhok nito dahil sa pagyukyuk doon. Gising ka na pala. You have to eat. Magdadala ako ng pagkain dito. Mabilis itong tumayo at hindi niya na napigilan pa. Ilang saglit lang ay nakabalik na si Harvey. May dala itong mangkok at plato na may kanin. I cook beef. You have to eat. Try the soup. Ayos yan para sa mga taong galing sa sakit. Anito at inabutan pa siya ng kutsara. Ilang saglit siyang napatitig dito bago niya tinanggap ang kutsara at tinidor. Kita niyang pag-aliwalas ng mukha nito nang tanggapin niyang kubyertos. Tapos na kaming kumain ni Aaron. Pinasakay ko na siya sa speedboat kasama mga tauhan ko. Muntik na siyang mabilaukan nang marinig ang sunod nitong sinabi. Agad siyang tumayo. Bakit mo sinakay sa sasakyan mong anak ko? Bakit siya isasama ng mga tauhan mo? Saan niyo dadalhin ang bata? Ito bang plano mo nung una pa lang? Kaya ka biglang nagpakita dito? Dagtaas siya ng boses dahil sa galit at pagkataranta. Napaawang ang labi ni Harvey. Kita sa mga mata na nagugulhan nito. Ibalik mo ang anak ko. Hindi niyo siya pwedeng kunin sa akin. Nagsimula nang tumulo ang luha niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Sabi na at nagkamali siyang hinayaan niya sa Harvey na lumapit sa kanila ng anak niya. Sana noon palang pinagbawalan niya na ito. Ano ito ngayon? Heto na. Nabiktima na naman siya nito. Biglang lumapit si Harvey. Napaatras siya. Muntik pang mahulog ang mga pagkain na dala nito kanina. Patuloy pa rin itong lumalapit kahit umaatras na siya. Hanggang sa hinuli nito ang kamay niya. At hinila siya palapit dito. Natagpuan niya na lang ang sariling yakap-yakap ito. Ikinulong siya nito sa mga higpit nitong yakap. Calm down. Bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Tinulak niya ito. Pero hindi ito patinag. Hindi ko siya kinuha sa iyo, Belle. Hinampas niya ito sa braso. Sinungaling. Totoong sinasabi ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Sigaw niya. At hindi siya papaawat. Papasok sa school ang bata. Pinhatid ko lang siya sa mga tauhan ko sa school para safety siyang makapasok. Wala akong ibang ginawa, Belle. Maniwala ka. Paliwanag nito. Natigilan siya. Agad niyang naalalang, oo nga pala, Lunes ngayon at nasa Karatig Islang paaralan ng bata. Sumasakay ito ng mga malalaking bangka para sa safety nito. Dahil nagkasakit siya, hindi niya na naakasikasong anak niya. Pahiyang napaiwas siya ng tingin at tinulak ulit ito. Sa pagkakataong iyon ay bumitiw na ito. Hindi niya na matingnan sa mga mata si Harvey. Nahihiya siya. Masisisi ba siya nito? Nag-alala lang siya sa anak niya. Kaya ko na. Aniya kay Harvey. Akmang buhatin nito ang isang balde ng tubig na ipapaligo niya. Kagagaling mo lang sa sakit, baka mabinat ka. Anito pa. Iritadong tiningnan niya ito. Kahit noon may sakit ako, ginagawa ko ito, Harvey. Binawi niyang balde dito. Habang naliligo siya ay biglang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ilang taon nang magkarelasyon si Harvey at Cathy.
Nung naghiwalay ang mga ito ay agad itong nakasunod sa Isla Lumina. Kung saan siya naroon, nagtagis ang bagang niya. Baka balak siyang gawing panakip-butas ni Harven o baka ang bata lang talagang kailangan nito, kaya ito sumunod doon. Di ba't isa yan sa tauhan nung bago may-ari raw ng isla natin? Bakit nandito yan sa inyo? Biglang usisa ni Aling Cynthia. Nakita kasi ng babae sa Harvey na nagsisibak ng kahoy sa labas ng bahay. Napanganga siya, hindi agad siya nakasagot. Katrabaho ko po siya noon sa syudad. Dumalaw lang ho dito. Dati na kami magkaibigan. Pangumbinsi niya sa babae. Tumango-tango ito. Sinipat nito ang mabuti sa Harven. Gwapo ha, mukhang may kaya sa buhay. Juwain mo na kaya yan, para may ama ka na sa anak mo. Ngumisi si Aling Cynthia. Kumuyom ang kamoy niya sa sinabi nito, pero nagbitiw pa rin siya ng pilit ng ngiti dito. Hindi ko po kailangan ng lalaki para sa anak ko. Mag-isa ko pong pinalaki ang anak ko. Malaki na si Aaron. Mas lalong hindi ko kailangan sila ngayon. May diin sa bawat bigkas niya. Umismid si Aling Cynthia. Minsan talaga naiirata siya sa ugali ng matandang to. Hindi niya alam kung paano natitiis ng lola niya. Tagalan ng ganitong ugali ni Aling Cynthia. Inunahan niya si Harvin sa kusina. Ayaw niyang ito na naman ang magluto para sa hapunan. Kotang-kota na siya sa pangingialam nito. Kanina'y nagkukumpuni ito ng pinto. Sunod ay yung upuan nila. Hapon na at nandun pa rin ito. Hindi niya alam kung kailan talaga ito aalis doon. Kung ano-anong iniisip ng kapitbahay ko. Dahil parati kang nandito. Aniya habang nag-aayos ng mga kubyerto sa mesa. Napansin niyang sinulyapan siya ni Harven. Sa susunod, madadagdagan ang mag-uusisa tungkol sa atin. Baka isipin nila may relasyon tayo. Ayaw kung ganun ang isipin nila sa atin. Lumaylay ang balikat ng lalaki. I didn't do anything. Nilingon niya ito. Hindi nito maintindihan ang ugali ng mga taga-probinsya dahil lumaki ito sa syudad na hindi pinapakialaman ng buhay nito. Doon sa probinsyang yon, kahit paghinga nila ay banday sarado kaya kailangan nilang umiwas. Tagsibakan ng kahoy sa labas. Nandito ka parati hanggang gabi sa bahay namin. Sinong hindi magdududa niyan, Harven? Magkaibang mga tao dito kaysa sa syudad. Sana alam mo yan. Aniya. Hindi nagsalita ang lalaki bagkusay. Nakatitig lang ito sa kanya. Ayokong isipin nilang ganun nga na merong tayo kahit wala naman. Hindi pwede. Umiling-iling siya. Baka mas maging curious ang lahat at kapag nangyari iyon, baka maungkat bang nakaraan na minsan na rin siyang naging mga agaw na pumayag siyang may mangyari sa kanila ni Harven kahit alam niyang may kasintahan ito. Kapag kumalat iyon, papaano na ang anak niya? At isa pa, walang nararamdaman si Harven sa kanya kahit katiting. Ano naman kung gano'n ang isipin nila? Single ako at single ka. Walang problema. Natigilan siya sa sunod itong sinabi. Kumunot ang noo niya. Ganun lang? Single lang sila pareho kaya ayos lang? Kasi para sa kanya, kailangan yung samahan ng pagmamahal. Hindi yung dahil kailangan nyo lang ng isa't isa. Kaya nyo pipiliing magsama. Aminin mo nga, Harven. Nandito ka ba para gawin akong panakip butas? O dahil sa bata? May bala ka bang kunin sa akin ng anak ko? Tumulo ang luha niya. Mabilis itong umiling. Hindi, Bel. Kahit kailan. Hindi ko naisip yan. Pinagmasdan niyang lalaki. Nalilito siya. Dahil nang sabihin nito iyon ay nakita niyang sinseridad sa mga mata nito. Tila nagsasabi naman ito ng totoo. Kung ganun, bakit nandito ka? Bakit gusto mo kaming makasama? Bigyan mo ako ng dahilan. Humina ang boses niya. Matagal bago nakasagot si Harven. Nakatitig ito sa kanya. Kapos sila nakatitig sa isa't isa na tila gustong basahin ang mga nasa isip sa pamamagitan ng pagtitig. Hindi ko rin alam. Kumunot ang noo niya nang marinig iyon dito. Anong klaseng sagot iyon? Bulalas niya sa isipan niya. Magaan sa pakiramdam. Gusto kong nakikita kayo. Gusto kong naririnig ang boses niyong dalawa ng bata. Siguro iyon ang dahilan kaya gusto kong manatili sa tabi niyong dalawa. Namumungay ang mga mata nito. Umiling siya. Pwes,
Hindi yun sapat na sagot para hayaan kong isipin nilang may relasyon tayo. Napaawang ang bibig nito habang nakatitig sa kanya. Hayaan kitang makita ang bata pero pakiusap, huwag kang pumunta parati sa bahay namin. Sa huling pagkakataon, pakinggan mo ako. May pagsusumamo sa mga mata niya. Mula sa nakaawang na labi ay naging isang linya iyon. Yumuko ito at tumango. Sisikapin ko. Pinagmasdan niyang namumungay nitong mga mata. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil sa sagot nito. Sabihin mo lang. Sisikapin kong ibigay. Isa lang inihiling ko. Huwag kayong lumayo ng anak natin. Hayaan niyo akong makasama kayong dalawa ni Aaron. Nanghihinang pagsusumamo nito. Mula sa mukha ni Harvey ay namimilog ang matang lumapit ang tingin niyon sa batang nakatayo sa pintuan. Sa likod ni Harvey, bakas ang gulat sa mga mata ng bata. Anak? Ako po? Napalingon si Harvey sa likuran. Pareho silang gulat. Hindi nila inasahan niyon. Kayo po ang... Hindi natuloy ni Aaron ang sasabihin nang tumulo ang mga luha nito. Akma niyang lalapitan ng anak nang bigla itong tumakbo paakyat sa taas. Aaron! Natatarantang kumilos agad siya. Sinundan niya ang bata sa taas. Wala talaga siyang balak na sabihin sa anak ang tungkol kay Harvey. Gusto niyang manatiling sikreto ito habang buhay. Hanggat pumapayag si Harvey na itago iyon, mananatili yung nakatago. Hindi niya inasahang maririnig nito iyon. Hindi umayon sa gusto nila ang mga nangyari ngayon. Aaron, anak. Nakatalok mo ito ng kumot. Pero alam niyang gising ito. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya alis doon hanggat hindi siya nito kinakausap. Hindi kailanman nabanggit ni Aaron ang tungkol sa ama nito. Akala niya dati ayos lang sa bata. Pero ngayong naririnig niya itong umiiyak ngayon. Napagtanto niyang hindi ayos dito ang lahat. Ayos lang sa akin na ikaw ang makasama ko, Mama. Pero nang mag-aral ako, nakikita kong may mga papa ang mga classmates ko. Kaya pakiramdam ko, hindi ako normal dahil wala ako nun. Nang marinig iyon kay Aaron ay hindi niya napigilang hindi maiyak. Alam mo po ba, tuwing kaarawan ko, kasama sa wish ko na sana biglang dumating ang papa ko. Nanatiling nakatalokbong ang anak niya. Tila ayaw siya nitong makita. Tapos ngayon, biglang malalaman kong parati ko palang nakakasamang papa ko. Tapos hindi ko alam. Humagulhol ito. Nakagat niyang ibabang labi. Pinunasan niyang luha sa pisngi. Gusto mo ba siyang makasama, anak? Hindi agad nakasagot ang bata. Tila iniisip nito ng mabuti ang isasagot. Ayos lang, kahit anong maging desisyon mo. Magdesisyon ka ngayon para sa sarili mo. Nanginig ang boses niya nang may panibago na namang luha na tumulos sa mga mata niya. Kung gustuhin man ng anak niyang makasamang ama nito, pagbibigyan niya. Pero kung kumpletong pamilyang hihingi nito, hindi niya alam kung maibibigay niya. Hindi niya may papangako. Walang nararamdaman si Harvey sa kanya. Ang ganong setup sa isang pamilya ay hindi magtatagal. Ibinaba ni Aaron ang kumot at nagsalubong ang mga tingin nila. Ngayon bakas ang saya sa mga mata ng bata. Talaga po? Tumango siya at nagbitiw ng ngiti. Mabilis na umalis sa higaan si Aaron at dalidaling bumaba. Nasa kawayang upuan si Harvey. Hindi ito umalis doon at hinintay si Aaron na makababa ulit. Natigilan ng bata nang mapagmasdan ng ama. Bago pa makahuma ang bata sa kinatatayuan ay nilapitan na ito ni Harvey para yakapin. Agad niyang narinig ang mga hagulhol ng anak niya. Saka lang ito bumaba kanina ng payagan niya. Siya lang talagang dahilan kaya pinipigilan ng anak ang maging masaya. Pakiramdam niya, siya pang dahilan ng lahat ng paghihirap ng bata. Sa pagkakataong ito, natupad ng wish ng anak niya. Matapos ang gabing iyon ay naging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. Parati niyang nakikita sa dalampasigan ng dalawa. Kasama ito parati ng anak niya. Tuwing nagsasalita si Harvey ay nakanganga na nakatitig ng mabuting anak niya. Minsan ay nahuli niyang nakatitig ang anak sa ama nito habang bakas ang mga sa mga mata. Halatang nasasabi ito sa ama kahit maliit na detalye mula kay Harvey ay malaking bagay na para sa bata. Wala pa ba si Papa? Nagulat siya isang gabi nang marinig iyon kay Aaron.
Tinawag na nitong papa si Harven. Ha? Hindi makapaniwalang sambit niya. Si papa po, bakit wala siya ngayon? Kaninang umagay wala nga si Harven. Duda niya ay may ginagawa ito. CEO ng kumpanya si Harven at hindi alam ng anak niya iyon. Wala itong ideya kung gaano kayaman ang ama nito. Kaya wala rin itong ideya kung gaano kaabala si Harven. Baka may ginagawa, hayaan mo bukas at darating yon. Aniya, sana dito na rin tumira si Papa sa isla. Sana hindi na siya umalis. Dahil hindi ako alis sa isla na to. Nandito si Lola at ikaw Mama. Nandito ang mga kaibigan ko. Gusto ko ang dagat. Gusto ko ang buhangin dito. Gusto ko ang lahat sa isla na ito. Kaya dito lang ako. Ngumiti si Aaron at bumaling sa kanya. Natigilan siya. Papaano na? Malapit na rin silang umalis sa isla na yon dahil malapit nang kunin iyon ng may-ari. Kung ganun ito kamahal ang isla, mukhang mahirapan siyang kumbinsin ng anak na umalis. Kaya sana dito na lang din tumira si Papa. Tayo na Lola, dito na lang tayo. Nagbitiw ng mag-aangiti ang bata. Nakatulog na ang bata ng bandang 8. Nagulat na lang siya nang biglang sumulpot sa pintuan niya sa Harven. Tana. Tapos nagtungo pa rin ito doon. Gabing-gabi na, nandito ka pa. Sumunod ito sa kanya papasok. Umupo ito sa kawayang upuan. Kumain ka na ba? Imbis ay iyon ang tinanong nito. Oo, kanina pa, sabay kami ng bata. Bukas yun na lang kainin ito. O kung gusto mo ngayon, kainin mo na. Naglapag si Harvey ng pagkain sa mesa. Isa yung supot na may nakatatak na pangalan ng sikat na kainan doon. Nagpunta pala ito sa kabilang isla. Pero hindi yun gusto niyang pag-usapan ngayon. Tumikim siya bago nagsalita. Kanina, tinawag kanyang papa. Natigilan si Harven at agad na lumingon sa kanya. Bakas ang gulat sa mga mata nito. Ngunit may kalakip na aliwala sa iyon. Talaga? Harven, gusto ko lang klaruhin kung anong setup meron tayong tatlo. Ang bata umaasa siyang maging pamilya tayo. Pero nakikita kong hindi mangyayari iyon. Kumunot ang noon nito sa sinabi niya. Hindi mo ako mahal, Harven. Direktang sabi niya. Hindi tayo pwedeng magsama kung hindi natin gustong isa't isa. Walang tumatagal na pamilya na may ganong status. Siguro mas maganda kung co-parenting na lang. Dagdag niya. Co-parenting? Gusto niya ng buong pamilya. Get nito. Ngayon niya lang nakitang nabakasan ng iritasyon ang mga mata ni Harven. Co-parenting. Dahil magkikita lang tayo para sa bata. Aniya't humakbang palapit dito. Hindi mo ako gusto. Nangyari lang iyon noon dahil lasing ka at natukso ako. Hindi involve ang feelings dito sa gusto mong mangyari, Harven. At ayokong pasahin ng anak ko dahil umaasa siyang kapag naging isa tayo ay magtatagal tayo. Parang gusto niyang umiyak sa harapan nito. Kaya lang napapagod na siya. Nasasaktan siya sa tuwing iisipin mula noon hanggang ngayon. Siya lang ang nagmamahal. Talagang mahirap ang one-sided love. Hindi ito makapagsalita dahil tama siya na hindi siya nito kayang mahalin. Sana nga hindi na lang ito nagpakita sa isla. Kung alam niya lang na magkikita sila dito. Sana umalis na lang muna sila. Sana nagpakalayo-layo na lang ulit. Malaya ka pa rin gawin ang lahat ng gusto mo, Harven. Huwag kang mag-alala. Hindi ka matatali sa amin. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Bumalik na kayo sa inyo. Tutol kami na kunin niyo sa amin ang isla na to. Hindi kami papayag. Tumayang isa sa nakikinig sa meeting. Ipakikilala niyo sa amin kung sino man yung sinasabi ninyong bago may-ari ng isla. Siyang gusto namin kausapin. Sumang-ayon ng lahat. Naging mas maingay pang meeting dahil lahat ng tao ay nagsasalita na. Nagsagawa ulit ng assembly meeting para hikayatin ang mga tao doon na lumipat na. Nakasanayan na namin ang araw-araw na pumumuhay namin dito. Puno ng alaala ng mga magulang namin. Ang isla na ito. Dito kami lumaki at tumanda. Tapos biglang aalisin niyo sa amin ito? Ani ng isang maedad na babae. Paulit-ulit nitong pinaliwanag ito sa mga tao doon. Pero nagmatigas pa rin ang mga ito. Nagkaroon pa nga sila ng medical mission doon. Pampalubag loob sa mga taga roon. Wala pa ring epekto. Ilabas yung bago may-ari ng isla. Kakausapin namin siya.
Sigaw ng isa. Hindi niya natiis na tumayo na siya. Lahat ng mga nandun ay nagulat sa nalaman na all this time ay nandun lang si Harven at nakikinig. Ang totoong bago may-ari ng isla. Hello, I am Harven Alvaredo. Ako ang bagong may-ari ng islang ito. Katulad ng pulit-ulit kong sinabi, hindi kayo dapat mag-alala dahil kaming bahala sa pangkabuhayan ninyo. Inaasikaso na namin lahat upang hindi kayo mahirapan. Oras na lumipat kayo. Aniya. Kahit tumayo na siya at napakilalay, hindi pa rin paawat ang mga tao. Mas lalo lamang naging magulo nang malaman ng lahat kung sino talagang may-ari. Alert ang mga tauhan para protektahan siya dahil hindi nakikinig ang mga tao. Kaya lang natigilan si Harven. Nang mahagip ng mamatay niya si Belle, mukhang narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Agad itong umalis doon. Kita niyang galit sa mukha ng babae. Nag-alala siya kaya dumiretso sa bahay nito nang matapos ang meeting. Ikaw lang naman palang bago may-ari. Magugulat pa ba ako? Nagbitiw ng sarkastikong ngisi si Belle. Yes, and I'm sorry. Gusto niya itong hawakan at yakapin para maalis ang iritasyon sa mga mata nito. Kay Aaron ka mag-sorry. Aminin mo na hindi naman pala talaga siyang pinunta mo dito, kundi ang pinakamamahal mo na isla na to. Ngumisi ito sa sarkastikong paraan. Memorable sa kanyang isla na ito, katulad ng mga taong dumalo kanina sa meeting. Kapag nalaman ni Aaron ito, hindi ko alam kung kaya ka pa niyang tingnan sa mga mata. Hindi niya na nasundan si Belle. Kinagabihan ay nakausap niyang bata. Naglagay sila ng sapin sa damo at humiga doon habang nakatingala sa mga bituin sa langit. Kung ano-anong pangarap ng star ang binanggit nito. Matalino ito. Memoryado nito lahat ng may pangalan na bituin sa langit. Ang sabi ng kaibigan ko, paalisin na kami sa isla na ito. Natigilan siya ng iyon pa mismong sundan na naging topic ng anak. Papa, papaano kaya kung bigyan ko ng pinakamasarap na tuyang bago may-ari ng isla? Magbabago kaya ang desisyon niya? Papayag kaya siyang amin na lang ang isla at huwag na lang kaming paalisin? Ngumuso ang bata. Saglit siyang napatulala sa mukha ng anak bago nakapagsalita. Gaano mo ka gusto ang isla na to? Aniya. Gusto ko po dito dahil malamig at dahil matagal na kaming nakatira dito. Sabi nila tatayuan ng kung ano-anong isla. Sana hindi nila iyon gawin. Maraming isda dito. Mabubulabog ang mga yon. Masisirang nature, Papa. Bakas ang lungkot sa mga mata ng bata. Napalunok siya at ibinalik ang mga mata sa mga bituin sa langit. Kung ganon, isang bagay na lang ang pwede niyang gawin. Ang hayaan ng mga tao dito at ang anak niyang tumira sa isla na ito. Ilang araw lang ang dumaan at nagbalik na ang lola ni Belle. Walang galit o iritasyon siyang napansin sa mukha ng lola ng babae. Ang nakita niya lang ay ang lungkot sa mga mata ng matanda. Dito na ako tumanda at dito na rin ako noon nakapag-asawa. Nakakalungkot pero siguro ay sapat ng mga taon upang isaulin na sa inyo ang hiniram namin. Ang hiling ko lang, iho, sana kahit may mga bagong mga instruktura na kayong ilagay dito, ay sana maprotektahan yung mga natural na ganda ng isla. Ngumiti sa kanyang matanda. Nakinig lang siya sa mga kwento nito, maging ang tungkol sa pagpapalaki nito ng mag-isa kay Belle sa isla na to. Kaya naman pala hirap na hirap ang mga taong bitawan ng isla dahil ang mga alaala na nakadikit sa isla na iyon. Kahit pabanggitin niya sa mga ito ang pinakamagandang offer na may ibibigay niya, pulit-ulit pa rin ayaw ang mga tao at pipilitin pa rin na tumira sa sulok ng islang yon. Kapag first time magmahal, nakakalito pala. Hindi mo agad masasabi kung ano ba talagang mararamdaman mo. Kung bakit ganito, ganyan. At katulad na lang kung bakit kaya niyang gawin ang lahat ng gustuhin ni Belle. Kahit pa buong oras niya ay kaya niyang ibigay dito. Bagay na hindi niya kailanman nagawa kay Kati noon. Kahit paulit-ulit siyang itaboy ni Belle ay hindi siya matitinag. Ito na yatang tinatawag ng iba na pagmamahal. Nakamasid siya sa labas ng sasakyan. Kahit ilang oras pa lang naman na umalis siya sa islay, tila gusto niya nang bumalik at makitang mag-ina niya. Pinangako niya sa sariling, babalik ka agad siya oras na natapos ang meeting nila kasama ang mga investors ng kumpanya. What do you mean hindi mo na itutuloy? Nandiyan na oh, sisimulan na natin.
Bulalas ng isa sa may edad na investor nang marinig nitong aatras siya sa proyekto sa Isla Lumina. Bakit biglaan ang naging desisyon mo? Kung ang pagpapaalis sa mga tao sa isla ang pinoproblema mo, kaya nating magpadala ng matauhan para sa demolition. Agad niyang hinanap ang manandon na nagsabi nun. Iritadong nagsalita siya. Walang makikialam sa isla. Walang magpapadala ng demolition team. Nagbulungan ng manandon nang mapansin nila ang kakaibang aura sa mukha niya. Ang nabalitaan ko'y may nililigawan ka sa isla kaya hindi mo magawa ang proyekto doon at hindi mo sila mapaalis. Tama ba ako? Be professional, Mr. Harvin Alvarado. Hindi pwedeng pairalin ng puso dito. Nagsalita ang isa sa investor. Nakapagtataka kung saan ito napulot ang ganong balita. Kaya lang mali at kulang ang balitang napulot nito. Hindi ko itutuloy ang proyekto sa isla dahil sa mag-ina ko. Namilog ang mga mata ng lahat ng nandun. Hindi ko gagawin ang proyektong iyon dahil ayaw ng anak ko at ng babaeng mahal ko. Dugtong niya at mas naibayo ang kumusyon sa loob ng malaking silid. Natigilan si Belle nang pagbuksan ng pinto ng hindi inaasahang bisita. Nakasuot ito ng mamahaling heels. Bagat pang out of league na damit si Cathy na pagmasdan niya lang ito nang humarap ito sa kanya. Long time no see. Ngumisi si Cathy. Nagbitiw siya ng alanganing ngiti dito. Alam niya na agad kung anong balak nito. Nakikita niya sa mga mata nito. Talaga naman palang mahirap ka nga, Belle. I can't imagine na dito ka talaga nakatira. Ang may masangsang pa. Nagtakip agad ng ilong si Cathy na animumay. Mabaho kahit hindi naman talaga. Anong kailangan mo? Naging seryoso ang mukha niya. Ayong napakarami pa nitong sinasabi tungkol sa bahay nila. Mas lalo lang siyang naiirita dito. Ikaw talaga. Compliment lang naman yon. Nandito lang naman ako dahil concern ako. Anito ng patuya. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Diretsuhin mo na ako, Cathy. Anong gusto mo? Umangat ang kilay ng babae at ngumisi. Sinabi na ba sa'yo ni Harvey na hiwalay na kami? Anito't nakangisi. Kumunot ang noo niya. Ano naman ngayon? Tumawa ito. Oh, talagang sineryoso niya. Nagpaalam kasi siyang gagamitin niyang tungkol sa breakup namin. Para mapaniwala kanyang hindi niya na ako gusto. Gusto niyang kunin ng bata tapos balak niyang mag-ibang bansa kami para doon na tumira. Hindi ako naniniwala. Nagtagis ang bagang niya. Kaya bigla nitong inilabas ang phone at pinakita sa kanya ang palitan ng chat ng dalawa. Akala mo ba talaga importante kayo sa kanya? Lalo na ikaw. Wala kang lugar sa buhay niya. Sa tingin mo, bakit hindi niya sinasabi sa'yong siyang may-ari ng islang to? Siguro dahil iniisip niyang baka ilayo mo ang pangalawang pakay niya, ang anak niya. Tibang talino niya, naloko ka niya. Ngumisi ito ng malawak. Kalaunan ay naging tawang ngisi na yon. Parang dinudurog ang puso niya habang naririnig ang mga pinagsasabi ni Cathy. Alam niyang posible talaga iyon. Ang imposible ay ang mahalin siya ni Harvin. Masyado kang feeling at kala mo dahil binigay mo ng lahat sa kanya. Ikaw nang pipiliin niya. Dagdag ni Cathy. Umiling siya at tila naluluhang ngumiti. Ginagawa niyang lahat ng makakaya para lang huwag mahulog ang maluwa na nagbabadyang mahulog. Nang gabing iyon ay inimpake niyang lahat ng damit nila ng anak niya at sa lola niya. Handa na silang umalis. Ayaw man ni Aaron, kailangan nilang pilitin ng sariling umalis na lamang. Tutungo sila sa syudad. Sa pagkakataong iyon ay hindi na muna sila sa bundok titira katulad noon. Sa pagkakataong to, hanapin nila ang swerte sa syudad. Makikita ba natin si Papa, Mama? Usisa ni Aaron nang nasa bus na sila. Kanina ay umiyak ito nang malamang aalis na sila sa isla. Gayon kapag sinabi niyang hindi, tiyak na masasaktan na naman ang anak niya. Oo, Aaron, makikita mo siya. Alanganing sagot niya, hindi siya sure. Napangiti ito. Ang lola niya ay nagpaiwan kasamang mga naiwan pa nitong kapatid sa kabilang isla malapit sa Lumina. Hindi na raw nito kakayanin ng polusyon ng syudad, kaya mas pipiliin itong pumirmi sa probinsya. Sa dati niyang nirentahang apartment sila dumiretso. Nakontak niya ang may-ari niyon at sabi nito ay available pa rin daw ang dating nirentahan niya. Nang makita ni Aaron ang buong paligid,
Bigla na naman itong nalungkot at tila may naalala. Pula ng dagat, mula ng puting buhangin. Usal nito. Niyakap niya ang anak. Binigyan niya ito ng tipid ng ngiti. Masasanay ka rin anak. Hindi man sa ngayon, pero balang araw. Magugustuhan mo dito pangako. Nilibot niya ito sa mall. Na mga ito sa mga nakikita at mga bagong bagay na nadiskubre. Kahit papaano ay nakalimutan itong lungkot sa isla. Nakontak niya si Alice isang umaga, ang kaibigan niya. Natuwa ito nang malamang nakabalik niya siya sa syudad. May bago akong papapasukan sa'yo. Sure ako magugustuhan mo doon. Wala ring gwapo doon na amo. Baka matukso ka na naman kaya. Humagikik ito. Natawa na lang siya sa mga kalokohan nito. Binalingan niyang TV na nakabukas. Nakatulog na si Aaron habang nanonood ng cartoons. Kaya nilipat niya sa balita. Kaya lang para siyang binuhusan ng isang balding yelo nang bumungad ang hindi niya inaasahang balita. Sa TV screen, nandun ang mukha niya at ang nakablur na picture ng kanyang anak. Headline ay ang CEO ng Alvarado Company ay napabalita ang may anak sa kabit nito. Hindi lang siyang sirang-sira, maging ang anak niya. Nabitawan niyang kutsarang hawak. Hindi lang si Isla Lumina kumalat kundi sa buong bansa. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Parang mahimatay siya sa consumption. Isang sandali ay tumawag ulit si Alice sa kanya. Diyos ko, Bel. Nakita ko ngayon lang ang mukha mo sa TV. Akala ko naging artista ka na pero iba palang headline na nakalagay. Hindi maganda. Mapapamura ako. Sino nagpakalat niyan? Kakalbuhin ko siya. Nanggagalaiti ang kaibigan niya. Kung ano-anong mga sinabi ni Alice sa kabilang linya habang siya ay nanatiling tulala. Nagpunta sila dito ng anak niya para magbagong buhay. Pinilit niyang anak niyang yakapin ang bagong buhay sa syudad kahit ayaw nitong malayo sa nakasanayang isla. Tapos ito pang bubungad sa kanya sa pagbalik niya dito. Baka maging subject lang ng bullying ang anak niya kapag pinag-aral niya ito dito sa syudad. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Suot ni Belay itim na dress. Nanatiling malamig ang aura niya sa harap ng salamin. Walang mababakas na emosyon doon. Hindi isang parting pupuntahan niya sa pagkakataong yun kundi giyera. Ako nang bahala kay Aaron. Gumora ka na ngayon. Nagtaas pa ng kamo si Alice sa likuran niya. Umabsent pa talagang kaibigan niyang ito para lang magawa niyang plano niya. Salamat. Umiiyak pa siya ng balingan nito. Tumigil ka dyan. Masisira yung makeup mo. Basta, gawin mo ito para malinis ang pangalan yung dalawa ng bata. Gawin mong lahat para maintindihan nila. Fighting. Nagtaas ulit ito ng kamo. Tumangaw siya at ngumiti. Sumakay siya ng taxi. May press conference raw si Harvin sa kumpanyang ito. Nagpatawag ito ng para sa sarili nitong kapakanan. Kaya doon na siya dumiretso. Nang makarating siya ay naabutan niya pang napakaraming media sa labas. Mukhang maraming nagka-interes sa issue na iyon ngayon. Mabuti na lang at naka-face mask siya. Kaya hindi siya napansin ng mga media. Kaya yun at malaya siyang nakadaan. Ginamit siyang pass ni Alice para makaakyat. Nang dumating siya sa conference room ay marami ng media doon. Nagsisimula na silang magtanong-tanong kay Harvin. Dahil si Harvin ay nasa mismong table na. Elegante itong tingnan sa suot nitong office suit. Katulad ng dati, nakakapigil hininga pa rin ang itsura nito. Totoo po ba na nagkaanak ka po sa ibang babae habang fiancé mo pa po si Miss Cathy Mendez? Isang reporter ang nagtanong noon. Tumango si Harvin. Nagtagis ang bagang niya. Talagang pinangangalandakan talaga nito. Ang duming iyon. Nairita siya. Itong si Bel Asunta po ba'y alam niyo kung nasa nakatira ngayon? Kinabahan siya. Bakit kailangan malaman ng mga ito ang address niya? Bago pa lumalim ang usapan ay naglakad na siya palapit sa table. Namilog ang mga mata ng iba. At mabilis na itinutok sa kanyang kamerang hawak ng mga kameraman. Halatang uhaw sa fresh na balita ang lahat ng nandun. Nagkatinginan sila ni Harvin. Ngunit imbis na pangambang makita niya sa mga mata ng lalaki ay aliwalas ang napansin niya. Tilang saya-saya pa nitong sumulpot siya. Ako si Bel Asunta. Ang napabalita ang kabit ni. Nilingon niya si Harvin nang may iritasyon sa mga mata. Sir Harvin Alvarado. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Ang totoo niya ay, hindi po kami nagkaanak. Ang anak ko ay anak ko si ibang lalaki. At hindi kay Harvin. Napansin niyang tumayo si Harvin sa gilid niya. Natahimik siya. Lalo na noong makita niyang nakangisi pa si Harvin.
Don't lie this time, baby. Ani Harvey na nakatingin sa kanya. Mas lalo siyang nairita. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po na. Natigilan siya nang maibagsak si Harvey na papel sa desk. Sunod ay namilog ang mga mata niya nang may angat nitong papel. DNA test. Sinasabi sa resulta dito na anak ko nga si Aaron. At siya nga pala, itong babaeng inakusahan yung kabit ay hindi kabit. Tapos binaba ni Harvey ng DNA test. Ay may hinugot itong count sa bulsa. Nagulat na lang siya nang biglang lumod si Harvey sa harapan niya. Agad siyang napatakip ng bibig. Sa harap talaga ng mga media. Mabilis na nag-click ang mga kamera. Bawat galaw nila ay nakuhanan ng mga ito. Binuksan itong kahitan ng singsing habang siya ay hindi halos makagalaw. Tila hindi niya alam kung totoong nangyayari ito o baka nananaginip lang siya. Bella Sunta, hindi kita papakasalan dahil lang sa may anak tayo. Papakasalan kita dahil mahal kita. Napakagago ko at ang tagal kong na-realize na nahulog na ako sa iyo. Pasensya ka na kung natagalan ako. Nanatili siyang tulala, ilang saglit pang nagdaan bago niya napagtanto ang nangyayari. Baby, will you marry me? Humina ang boses nito. Boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Nagunahan ang pagtulo ng maluwas sa mga mata niya. Ilang segundong dumaan bago niya nailahad ang daliri niya kay Harvey upang isuot doon ang singsing. Oo, papakasal ako sa iyo. Para siyang nasa loob ng panaginip niya. Parang ayaw niya nang matapos ito. Ayaw niya nang magising kung talagang nanaginip man siya. Nag-viral ang wedding proposal nila na ginawa pa sa harap ng media. Sino mag-aakalang ang viral na proposal na iyon ang dahilan? Kaya mas lalo pang nag-boom ang negosyo. Mas maraming nagpasok ng proyekto sa kumpanya. Hinawi ang nagulong buhok. Medyo malakas ang hangin kaya panay ang hawi niya doon. Sakay sila sa yacht. Mama! Mama! Look! Look! Tinuro ni Aaron ang isla sa unahan. Yes, ang nag-iisang paraiso para sa kanya, ang Lumina Island. Bumalik sila hindi upang ipagpatuloy ang proyekto, kundi para dalawin ang mga bangkero doon na ang pangunahing pinagkakakitaan ay ang pangingisda. Gusto niyo bang dito tumira? Biglang banggit ni Harvey. Nilingon niya ito. Pero babalik ka sa city. Malayo ang trabaho. Hindi ka kaagad makakauwi. Oo nga pala. Baka mamiss mo ko. Nampas niya ito. Sira. Humigpit ang yakap nito. Ang tagal ng next month. Gusto ko nang makasal agad sa'yo. Magpaawat ka naman. Nagmamadali ka masyado. Tumawa lang ito at pinatong ang baba sa balikat niya. Kawawa na si Aaron. Nag-iisa lang siya. Kailangan na nating dagdagan. Nagpaaray ito ng mampas niya sa tiyan. Puros na lang kasi kalokohan ang nasa isip. Natutuwa siyang maliksi, malusog at tiyak na maabutan pa ng lola niya ang kasal niya at maaring pangalawang apo nito sa tuhod. Imbis na galit na Tagalumin ang abutan nila, ay mga taong tuwang-tuwa sa pagbabalik nila ang dinatnan nila. Heto ng Hollywood couple, sikat ng mga ito. Magpapa-autograph ako. Bulalas ng isa sa kasamahan ng bangkero. Oo, nakita ko sila sa TV. Para akong nanood ng drama. Niya siyang ang pinag-usapan ng mga taong ito ay mismong engagement nila ni Harvey. Nagbalik ang sigla ni Aaron nang makita ulit ang mga kaibigan sa isla. Halatang na-miss nito ang buhay doon. Sino ba namang hindi? Iyon ang lugar na nagsisilbi nilang tahanan. Kahit ilang beses silang umalis, babalik at babalik pa rin sila sa lugar na iyon. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.